Kabanata 1581 Pumatay ng isang tao. Nang lumitaw ang sinaunang payong, isang malupit na apoy na may kakayahang magwasak ng buong mundo ang sumabog sa kalangitan at mabilis na bumagsak pababa. Sa harap ng apoy na ito, ang mundo ay naging baluktot. Para bang ang lahat ay nagiging pira-piraso at malapit ng maghati. Isang makapal na usok ang lumitaw at umugang kasabay ng apoy. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng tatlo. Sa paglapit ng napakalaking apoy, wala na silang oras upang patayin si Wang Lin, kaya mabilis silang umatras. Ang hitsura ng apoy mula sa payong ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng matinding panganib, parang buhay at kamatayan ng nakataya. Bagamat sila ay mga proyeksyon lamang at hindi mamamatay ang kanilang mga tunay na katawan kapag sila ay namatay dito, kung mamatay ang kanilang mga proyeksyon, malubha silang masasaktan at kakailanganin pa nila ng panahon upang makarecover. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay umatras ng may takot. Panginoon ng Mobli ang selyadong lupa. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging Panginoon ng Mobli ang selyadong lupa. Kaya niyang gumamit ng spell ng pagsira sa mundo gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng abong robe. Ang naunang Panginoon ng Mobli ang selyadong lupa ay napakahirap patayin. Hindi ko inasahan na ang henerasyong ito ay ganoon din. Malalim na huminga ang matandang babae na nakasuot ng itim at tinitigan si Wang Lin ng may matinding hangarin na pumatay. Ngunit mabilis din siyang umatras. Ang Realm Burning Umbrella ay isang spell na hindi nararapat dito sa mundong ito. Hindi pa rin ito ganap na nauunawaan ni Wang Lin, kaya't ang halaga ng buhay na kinakailangan ay sobrang laki. Ang dagat ng apoy na lumabas mula sa payong ay nagmula sa kanyang buhay na puwersa, kaya mabilis na tumanda ang kanyang mukha. Ngunit hindi kumupas ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, bagkus ay lalo pang tumindi. Gusto ninyong tumakas? Sa tingin ninyo ba ay makakatakas kayo? Kung gusto ninyo akong patayin, hindi pa kayo nagbabayad ng sapat na halaga. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Wang Lin at mas marami pang buhay ang kanyang isinakripisyo para sa sinaunang payong. Lalo pang lumakas ang apoy na sumisira sa buong mundo at bumuo ng isang malaking bibig na sumisipsip sa lahat ng nasa harapan nito. Ang lalaki na nakasuot ng puti ay nagpil ng matindi at habang umatras, kumagat siya sa kanyang mga ngipin at tinama ang kanyang noo. Isang marka ng snowflake ang lumitaw sa kanyang noo. Pagkalabas ng markang ito, isang nakakatakot na aura ang sumak sa mundo at tumutol sa dagat ng apoy. Kasabay nito, ang lalaki ay humawak sa kanyang marka at hinugot ito. Ibinato niya ito sa sinaunang payong na naglalabas ng maraming apoy. Sa buhay ko bilang daan, sa kaluluwa ng yelo at niebe bilang langit, at sa lamig bilang Catalysta, Eternal Eyes. Malinaw na mas mataas ang posisyon ng lalaki sa puti kaysa sa dalawang iba pa. Isa siya sa mga nasa ilalim lamang ng 5 master ng Ancient Star System. Ang mundo ay nagbago ng kulay nang siya'y umatake. Sa mundong kahawig ng balon, habang ang malamig na aura ay kumalat, maririnig ang tunog ng pag-crack mula sa ibabaw ng tubig. Tumindi ang lamig at ang yelo ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang saglit, ang yelo ay sumikop sa isang napakalawak na lugar. Ang napakaraming yelo ay nagbigay ng mga wisps ng malamig na enerhiya na tumutol sa dagat ng apoy, na naging dahilan ng pag-uga ng buong mundo. Isang marka ng snowflake na 100 talampakan ng lapad ang lumitaw sa kalangitan kung saan naruroon ang sinaunang payong. Ang langit ay rumumble at tuluyang nagyelo. Ang langit ay nagyelo. Ang lupa ay nagyelo. Nagkaroon ng mga snowflake sa mundong ito. Habang ang lalaki ay umaatungal at itinuturo ang kanyang kanang kamay, ang lahat ng snowflake sa mundo ay nagsimulang magtungo patungo sa sinaunang payong. Ang lahat ng mga puting snowflakes ay lumipat upang bumuo ng isang uno sa paligid ng sinaunang payong. Ang payong ay napapalibutan ng apoy kaya't mabilis na natutunaw ang mga snowflakes. Pagkatapos matuno, ang natunaw na snowflakes ay bumagsak na parang ulan. Sa sandaling ito, isang walang katapusang lamig ang dumating mula sa nagyelong tubig at sumanib sa lamig na nanggagaling sa langit. Ang lamig na ito ay tumulak patungo sa sinaunang payong. Ang mga tunog ng pag-crack ay umuugong at ang apoy mula sa sinaunang payong ay nagyelo. Pati ang sinaunang payong ay naging isang eskultura ng yelo. Ang di mabilang na mga icicles na nabuo mula sa natunaw na kaluluwa sa ilalim ng sinaunang payong ay nagbigay ng walang katapusang malamlam na liwanag. Ang di mabilang na mga icicle ay bumagsak mula sa langit at lupa at kumonekta sa nagyelong sinaunang payong. Isang nakakagulat na tanawin. Huminga ang lalaki ng malalim at ang 2 taong umatras ay huminto. Ngunit sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at itinuturo niya ang nagyayelong sinaunang payong. Pagkatapos magsakripisyo ng maraming buhay, narinig ang mga malalalim na tunog mula sa payong. Nagbago ang ekspresyon ng gitnang laking lalaki at umatras siya ng may takot sa mga mata. Ang 2 pang mabilis na umatras na nararamdaman ang panginginig sa kanilang mga anit. Ang dagat ng apoy sa loob ng yelo ay sumabog at ang yelo ay gumuho. Ang unang gumuhong mga icicle ay yung mga nakakonekta sa langit, kasunod ay ang mga nakakonekta sa lupa.
Sa wakas, ang yelo sa paligid ng sinaunang payong ay gumuho at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang hangarin na pumatay ay bumaha sa mga mata ni Wang Lin at itinuturo niya ang tumatakbong matandang babae. Habang itinuturo niya, isang bahagi ng dagat ng apoy na sumabog sa yelo ay nahati at tinamaan ang matandang babae. Ang mukha ng matandang babae ay naging mapatla at ang kanyang kamay ay bumuo ng sil. Ngunit ang kanyang katawan ay agarang nalunod ng apoy at ang kanyang sigaw ay umabot. Matapos maapektuhan ng apoy, gumuho ang kanyang proyeksyon. Sa sandaling siya ay napatay ng realm-burning umbrella, sa walang hangganang palasyo ng Ancient Star System, may ilang tao na nakaupo malapit sa balon sa loob ng hall. Isa sa kanila ay ang matandang babae. Bigla siyang bumangon, umubo ng dugo, at tinitigan ang balon sa kanyang harapan. Ang balon ay nagpakita ng mundo kung nasaan si Wang Lin. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ng matandang babae ang kanyang ulo at tinitigan ang kalaliman ng hall. Magbigay kayo ng paliwanag. Hindi pa panahon, mayroong isang bagay ang batang ito sa kanyang kamay, isang matandang tinig ang lumabas mula sa kalaliman ng hall. Tahimik na nagmuni-muni ang matandang babae. Hindi na siya nagsalita at ang kanyang mga mata ay muling nakatingin sa mundong nasa loob ng balon. Ang apoy sa loob ng balon ay kumalat. Matapos patayin ng matandang babae na nakasuot ng itim, ang apoy ay tumulak pasulong habang itinuturo ni Wang Lin. Nahati ang apoy sa dalawa, at patakbong tinamaan ang matandang lalaki na nakasuot ng abong robe at ang lalaki na nakasuot ng puti. Ang dalawang malalaking apoy ay parang mga dragon ng apoy, at isa sa mga ito ay lumapit sa matandang lalaki na nakasuot ng abong robe. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at bumuo siya ng sil bago tinamaan ang kanyang noo. Isang malaking halaga ng dilaw na liwanag ang lumitaw at naging mga layer ng lupa sa paligid niya. Nang dumating ang dagat ng apoy, tinangay siya nito. Malalakas na ugong ang narinig hanggang sa ang dagat ng apoy ay umalis, nag-iwan ng isang malaking bola ng lupa. Narinig ang tunog ng pag-crack at pagkatapos ay gumuho ang bola ng lupa, revealing the old man inside. Ang matandang lalaki ay umubo ng maraming dugo at may malungkot na ekspresyon sa mukha. Matinding sugat siya ngunit hindi pa namatay. Tinitigan niya ang dagat ng apoy at ngumiti ng mapait. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at kumuha ng isang jade at piniga ito. Ang kanyang katawan ay naglaho nang ang dagat ng apoy ay halos tinangay siya. Bagamat umubos siya ng dugo, isa itong ilusyon kaya't kahit na umubos siya, wala nang bakas sa katawan niya. Sa loob ng hall ng Ancient Star System, isang matandang lalaki na nakasuot ng abong robe ang nakaupo malapit sa matandang babae. Sa sandaling ito, binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Malungkot niyang ikinaway ang kanyang ulo. Minaliit natin siya. Sa mundong nasa loob ng balon, ang huling apoy mula sa sinaunang payong ay dumaan sa lalaki na nakasuot ng puti. Siya ay napapalibutan ng maraming yelo, at habang dumaan ang apoy, natunaw ang mga malalaking piraso ng yelo at muling naging yelo sa paligid niya. Itinulak siya pabalik at huminto ng daan-daang talampakan ng layo. Habang ang mga patong ng yelo sa paligid niya ay muling naging yelo, bumuo ang mga ito ng isang sil na nag-trap sa apoy. Ang mukha ni Wang Lin ay mabilis na tumanda. Marami siyang isinakripisyong buhay para gamitin ang realm-burning umbrella. Kung hindi ito magkakaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan. Ang puwersa ng pagtanggi sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, habang ang kanyang buhay na puwersa ay humihina, ang sinaunang payong ay hindi na kasing lakas tulad ng dati at dahan-daang nawala. Ang hanggaring pumatay ay lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Hindi na niya inisip kung makakaligtas pa siya sa kalbaryong ito ng buhay at kamatayan. Kahit mamatay ako, ano ngayon? Pagod na ako sa pagpapalago. Ang pumatay ng ilan bago ako umalis ay sapat na. Ang buhok ni Wang Lin ay magulo at siya ay nagbigay ng buong lakas. Tumakbo siya patungo sa lalaki na nasa yelo. Patay na siya. Ngunit, nang malapit na si Wang Lin sa lalaki na nakasuot ng puti, ang mga mata niya ay sumikip at bigla siyang tumangala. Isang tao ang tahimik na lumabas mula sa kawalan sa itaas ng lalaki na nasa yelo. Ang taong ito ay isang babae na may malabong itsura, ngunit ang mga mata niya ay naglalaman ng malamig na pagnanasa. Inangat niya ang kanyang kamay na parang jade, iniunat ang mga daliri, at ipinahid ito patungo kay Wang Lin. 5 Burial Celestial Dao. Ang una ay ang mga bato sa katawan. Ang mga bato, mabulok upang magdulot ng pinsala. Ang boses ng babae ay malumanay, ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang pinky finger ay yumuko at damaykit sa kanyang palad. Ang katawan ni Wang Lin ay kumilos na parang nanginginig. Bahagya niyang naramdaman ng isang kakaibang puwersa na pumapalibot sa mundo. Habang kumakalat ang kakaibang puwersa, ang kanyang mga bato ay nagbigay ng matinding sakit na hindi kayang ipaliwanag. Umubo si Wang Lin ng dugo at automatikong umatras. Kung ang kanyang katawan ay magiging transparent, makikita mong mabilis na nalalanta ang kanyang mga bato. Hindi kaya ng paggaling ng katawan ng isang ancient god na ayusin ito.
Nang umatras siya sa ikatlong hakbang, ang kanyang dalawang bato ay mabilis na nalanta at naging isang pool ng dugo na nawala sa kanyang katawan. Sa ilalim ng matinding sakit na ito, ang mga mata ni Wang Lin ay naging namumula at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit, ang hanggaring pumatay sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan dahil sa sakit na ito. Ang pangalawa ay ang baga. Ang baga ay namamatay bilang katapusan. Habang nagsasalita ang babae, ang kanyang ring finger ay yumuko at damikit sa kanyang palad. Ang pangatlo ay ang spleen. Ang spleen ay babasagin upang mabulok. Pagkatapos ng ring finger, ang kanyang gitnang daliri ay yumuko at damikit sa kanyang palad. Kabanata 1582 Madilim na buwan maaliwalas na langit. Ang pang-apat ay ang atay. Atay, tunawin at basagin. Yumuko ang hintutulo ng babae para hawakan ang palad niya. Ang kanyang mga salita ay malumanay, ngunit ito ay puno ng malupit na layunin ng pagpatay. Si Wang Lin ay patuloy na umuubo ng ilang subo ng dugo at napaatras. Nalanta ang mga baga sa kanyang dibdib at naglaho sa loob ng kanyang katawan. Kung wala ang kanyang baga, hindi siya makahinga. Ang sakit ay naging dahilan upang siya ay magpakawala ng mga ungol. Matapos mamatay ang kanyang mga baga, ang kanyang poli ay naagnas. Napakaraming dugo ang kumalat sa buong katawan niya. Ang pagkabulok ng kanyang poli ay lubhang nakaapekto sa kanyang paggaling. Namutla ang katawan ni Wang Lin at lumitaw ang mga butik ng dugo sa buong katawan niya. Sa wakas, natunaw ang kanyang atay pagkatapos niyang magsalita. 4 sa kanyang 5 panloob na organo ang nawala, naputol ang kanyang puwersa sa buhay. Ang naglalaho na sinaunang payong ay biglang nawala ng walang bakas. Ang panglima ay ang puso. Kung walang puso, walang daw. Ang babae ay mahinahong tumingin kay Wang Lin. Dahan-daang yumuko ang kanyang hinlalaki at nagporma ng kamao ang kanyang kamay. Pagkatapos mag-form ng kamao, marahang ibinato niya ang isang suntok kay Wang Lin. Nakaramdam si Wang Lin ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok at unti-unting natutunaw. Sa isang kisap mata, naging bato na. Sa sobrang kaba ng kanyang puso, hindi maipaliwanag ang sakit na kanyang nararanasan. Maging si Wang Lin ay hindi napigil ang magpakawala ng malungkot na iyak. Umalingaw-ngaw ang dumadagandong na dagandong nang ihagis ng babae ang kanyang suntok. Bumagsak ang dibdib ni Wang Lin at ibinagsak siya pabalik sa lupa, kung saan ang yelo ay natunaw pabalik sa tubig. Celestial Imperial Concubine. Sa isang putok, nahulog si Wang Lin sa ibabaw ng tubig ngunit hindi lumubog. Tiniis niya ang sakit nang tumama ang kanang kamay niya sa ibabaw ng tubig at tumalbog siya pabalik. Tinangka niyang pasukin ang bitik sa Cloud Sea gamit ang jade na ibinigay sa kanya ng misteryosong babae, ngunit wala itong epekto. Pagod na siyang ipatawag ang Nether Beast, ngunit may selyo na hindi niya masira, at hindi niya maramdaman ang Nether Beast. Wala kang landas para mabuhay, hindi ka makakatakas. Pero kung lumuhad ka at magmamakaawa, baka mabigyan kita ng pagkakataong mabuhay, malumanay na sabi ng babae habang umaalis sa yelo at naglakad patungo kay Wang Lin. Walang dugo ang mukha ni Wang Lin at umatras pa siya ng ilang hakbang. Ako, si Wang Lin, ay hindi man lang luluhod sa langit, kaya bakit ako luluhod sa iyo? Pinahiya mo ako, kaya kung hindi ako mamatay ngayon, babayaran kita ng 100 ulit. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya huminga habang tinitiis ang sakit at tinuro ang langit. Tawagan ang hangin, ipatawag ang ulan, Magic Arsenal. Nagbigay ng gininto ang kinang ang katawan ni Wang Lin, at ang malakas na celestial na enerhiyang iyon ay bumaril patungo sa langit. Nakita na ng babae ang gininto ang liwanag mula kay Wang Lin. Nang makita niya itong muli, lumiit ang kanyang magagandang mga mag-aaral at bumangon ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagsalita. Humakbang siya pasulong at mas bumilis pa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at idiniin pa ito kay Wang Lin. Dumagundong ang langit at lumitaw ang 13 itim na dragon na nagbigay ng gininto ang kinang at nagsimulang yumengal. Pagkatapos ay nagsimulang bumuhos ang gintong ulan. Ang bawat patak ng ulan ay naglalaman ng isang kaluluwa na namatay kay Wang Lin. Habang bumuhos ang ulan, lumikha ito ng Wind and Rain World. Bagamat marami sa mga kaluluwa ang nawala, marami pa rin ang nananatili. Nagmamadali silang lahat papunta sa babaeng iyon. Habang umaalingaw ang alulong, hindi tiningnan ni Wang Lin ang resulta ngunit patuloy na umatras. Isang kislap ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata at muling itinuro ang langit. Gumuho ang bundok, gumuho ang mga lupa. Si Wang Lin ay hindi nakakuha ng kaliwanagan sa Lance Collapse, ngunit sa kanyang antas ng paglilinang, maaari niya itong gayahin. Habang itinuturo niya, lumitaw ang malalaking bulkan at umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong sa buong mundo. Dahil sa celestial energy ni Wang Lin, ginawa nitong tunay na celestial spell ang spell ni Bai Fan. Ang lahat ng ito ay hindi sapat upang labanan ang Celestial Imperial Concubine. Hindi rin nilayon ni Wang Lin na gamitin ang mga spell na ito para itulak siya pabalik, pinaplano niyang gamitin ang huling spells ni Bai Fan. Madilim na buwan maaliwalas na langit.
Nakita lang ni Wang Lin ang Dark Moon Clear Sky, at ginamit ito ng Celestial Lord Qing Shui sa Seven Colored Realm sa Summoned River. Magkakapatid silang apprentice na parehong nagal-inang ng 6 na spell ni Bai Fan. Si Wang Lin ay hindi kasing husay ni Qing Shui na gamitin ang pinakamakapangyarihang Dark Moon Clear Sky sa kalooban. Gayunpaman, maaari niyang pilitin ang pag-activate ng Dark Moon Clear Sky sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng spells bago ito. Nakita niya ito minsan, kaya sa kasalukuyang antas ng paglilinang at higit sa 2,000 taon ng kaliwanagan, hindi ito mahirap gawin kahit papaano. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang babae ay mahinahong lumayo sa lahat ng mga spelling na ito. Wala silang silbi laban sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad palabas, si Wang Lin ay nagpakawala ng dagandong sa langit. Maaliwalas na langit ng madilim na buwan. Habang umuungal si Wang Lin, itinuro niya ang babae. Sa puntong ito ng kanyang daliri, isang maliwanag na buwan ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling lumitaw ang buwan, nagbago ang ekspresyon ng babae at huminto ang kanyang mga hakbang sa unang pagkakataon. Dark Moon Sect, ang unang estilo. Oo, bago si Bai Fan ay kinuha ng matandang bagay na iyon, siya ay isang traidor ng Dark Moon Sect. Mabilis na lamambat ang madilim na buwan sa mukha ng babae at bumungad dito ang mga bitik na parabang gusto siyang suron. Nakakabigla ang mga bitik at umagos ang sariwang dugo. Napaungol ang babae at naging sobrang lamig ng mga mata. Kung alam mo ang pangalawang estilo, Dark Moon No Rain, at ang pangatlong estilo, Dark Moon Cold Wind, baka nakatakas ka sa kamatayan ngayon. Gayunpaman, sa unang estilo pa lang, basta papatayin kita, maaalis ko ito. Tiniis ng babae ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mukha at tinungo si Wang Lin. Alam niya ang mga spell ng Dark Moon Sect. Ang mga spell ng Dark Moon Sect ay napakasama. Hindi sila agad pumatay ngunit patuloy na magpapahirap ng higit at higit na sakit. Habang tumatagal ang mga ito, mas mahirap na alisin ang mga ito. Sa sandaling ito, sinisingil niya si Wang Lin at sinarado si Wang Lin sa isang iglap. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang kuko at walang awang diniin si Wang Lin. Lumitaw ang kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin at itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Matapos gamitin ang Dark Moon Clear Sky, nag-form siya ng kamao at binato ng suntok ang babae. Ang suntok na ito ay naglalaman ng sinaunang kapangyarihan, ngunit ginamit din ito ang pinakamalakas na Black Tortoise spell na natutunan niya mula sa lumang Vermilion Bird sa Fallen Land. Ang mga alon ng vibration ay bumuo ng mga ripples sa paligid ng suntok ni Wang Lin. Mula sa malayo, ginawa ng mga ripples na ito ang lugar sa pagitan ni Wang Lin at ng babae na parang ibabaw ng tubig. Nagkita silang dalawa mula sa magkabilang panig ng ibabaw na ito. Umalingaw-ngaw sa buong mundo ang mga dumadagandong na dagandong. Ibinigay ni Wang Lin ang lahat at hiniram ang lahat ng rebound force at nabangga ang kamay ng babae. Napuno ng matinding sakit ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay babagsak ang kanyang katawan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan at tinina ang kanyang damit na matingkad na pula. Nabasag ang kanang braso niya mula sa kasukasuan at napaatras siya. Ang puwersa ng pagtanggi sa loob ng kanyang katawan ay nagngangalit at hindi na makayanin, ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ito ng isang hiwa. Hindi rin maganda ang pakiramdam ng babaeng yun. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at napaatras siya ng ilang daang hakbang. Nanginginig ang kanyang katawan at muling lumitaw ang madilim na buwan. Mas marami pang bitik ang lumitaw at kumalat ang madilim na buwan sa kanyang leeg. Habang lumalaganap ito, ipinakita ng spell ang kasamaan nito. Ang matinding sakit ay nagpakawala ng mahinang ungol sa babae. Sa sandaling ito, siya ay ganap na pumangit at mukhang multo. Ang pinsala mula sa Dark Moon Clear Sky ay naging sanhi ng pag-ubo ng babae ng dugo at umatras ng ilang daang talampakan. Bigla siyang tumangala at tinitigan si Wang Lin. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at isang sinaunang alpa ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay tumingin ng malalim kay Wang Lin at hinawakan ang sinaunang alpa. Ang musika ng alpa ay umalingaw sa buong mundo. Habang ang musika ay nagpatuloy, ito ay bumuo ng isang makalangit na layuning pagpatay. Ang musika ay naging mas apurahan at pumasok sa isipan ni Wang Lin, na nagparamdam sa kanya na parabang binobomba siya ng invisible ripples. Itinulak siya nito pabalik ng ilang libong talampakan at naging sanhi ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga orifice. Ang aking harp music ay isang bagay na tanging ang dating makalangit na soberanya lamang ang nakakarinig. Para marinig mo ito ngayon, maaari kang ngumiti habang ikaw ay namatay. Makinig sa aking kanta na Buried in the Underworld, ang boses ng babae ay kalmado at ang kanyang kamay sa ibabaw noon ng sinaunang alpa ay gumagalaw ng pabilis. Pinuno ng harp music ang mundo, ngunit parang mga demonyong kaisipan ang pumupuno sa isip ni Wang Lin. Ang hindi mabilang na mga kaisipang demonyo ay gustong punutin ang puso ni Wang Lin. Isang malungkot na ngiti ang pinakawala ni Wang Lin habang umaagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, ngunit nagsimula siyang tumawa. Ang sarap ilibing sa underworld.
Habang tumatawa siya, lumingon si Wang Lin at may kumikislap na liwanag ng dugo. Lumitaw ang malabong dugong espada at umungol sa hangin. Sa isang iglap, isa pang babae ang tahimik na lumabas sa likod ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw siya, ang dugong espada ay tumama sa kanya. Hindi siya nagulat na mahanap siya ni Wang Lin. Kung hindi niya magagawa ito, hindi siya magiging karapat-dapat sa mga ito na gumawa ng planong ito para patayin siya. Hinayaan niyang tumagos ang dugong espada sa kanya. Ang kanyang katawan ay isang ilusyon, na parabang siya ay umiiral lamang sa mga mata ni Wang Lin at walang tunay na katawan. Marahan siyang ngumiti. Ang isang sinaunang pananalita ay, isang sulyap sa likod at ang isang ngiti ay nakakaakit sa buong buhay. Bagamat hindi siya lumingon, ang ngiting iyon ay tila nagpapaliwanag sa mundo at hindi maimagine ang ganda. Matagal na akong hindi nakakarinig ng harp music ni Kuya. Ang marinig ito ngayon ay salamat sa iyo. Ang dugong espada ay walang silbi at ibinalik, pinaikot-ikot si Wang Lin. Napaatras na si Wang Lin nang ihagis niya ang dugong espada. Ang musika ng alpa ay napuno ng layuning pagpatay habang pinupuno nito ang mundo. Ayoko talagang patayin ka. Ang babaeng walang tunay na katawan ay tumingin kay Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang parang jad hand at marahang itinuro si Wang Lin. Nagpapahayag ako gamit ang aking kaluluwa ng celestial na ikaw ay mamamatay sa loob ng 3 hininga. Matutupad ang aking hula gamit ang aking kaluluwa bilang catalysta. Ang babae ay ngumiti at tumanggo kay Wang Lin. Kabanata 1583 Immortal Celestial Body. Ang spell ng hula na ito ay katulad ng sa All-Seer, ngunit ginamit ito ng babae sa isang ibang paraan. Pagkasabi niya, mga itim na bilog na kasing laki ng kamao ay lumitaw sa buong katawan ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang mga itim na bilog, nagsimula silang magkasugat. Naramdaman ni Wang Lin ang panginginig ng kanyang katawan at may pakiramdam siya na ang kamatayan ay malapit na. Huhulaan ko na ang iyong katawan ay mabulok sa unang hininga. Ngumiti ang babae habang tinitingnan si Wang Lin. Ang napakaraming itim na bilog sa katawan ni Wang Lin ay pumasok ng malalim sa kanyang katawan hanggang sa makitang ang kanyang mga buto. Pati mga buto niya ay naging itim at nagsimulang magbasag. Lalong naging mabilis ang tunog ng alpa at nagsanib ito sa malumanay na salita ng babae. Tumagos ito sa mga bulok na itim na bilog at punitin ang katawan ni Wang Lin. Huhulaan ko na ang iyong mga buto ay babagsak sa ikalawang hininga. Nagkaroon ng mga tunog ng pop mula sa katawan ni Wang Lin at walang katapusang mga bitik ang lumitaw sa kanyang mga buto na naging itim. Ang mga bitik ay kumalat hanggang sa ang kanyang bungo ay nakaranas ng parehong kapalaran. Kung ang katawan ni Wang Lin ay magiging transparent, makikita na ang lahat ng mga buto niya ay malapit nang bumagsak dahil sa mga itim na bitik. Ang ilang bahagi ay ganap nang nagbasag. Ang sakit na nararamdaman niya dito ay hindi nalalayo sa sakit na dulot ng unang Celestial Imperial Concubine at ng 5 Burial Spell. Habang umaatras si Wang Lin, ang kanyang buhay na puwersa ay mabilis na nawala at dahan-dahan siyang lumapit sa kamatayan. Siya ay malubhang nasugatan na at hindi na kayang kontrolin ang galit na rejection force sa kanyang katawan. Wala na ang kanyang 5 internal organs, at ngayon, sa ilalim ng spell ng hula, siya ay malapit na sa kanyang katapusan. Ngunit hindi pa rin inilabas ni Wang Lin ang kanyang pana. Kahit na siya ay malapit ng mamatay, hindi pa siya patay. Hindi pa lumabas ang Sovereign, at hindi niya naniniwala na ang 2 Celestial Imperial Concubine ang huling haharap sa kanya. Alam ni Wang Lin na mayroon lamang siyang kapangyarihan upang gamitin ang pana ng isang beses. Kung hindi niya mapapinsala ng mabigat ang Sovereign at ang mga naririto, siya talaga ay mamamatay. Hindi niya maaaring ilabas ang pana hanggat hindi dumating ang huling sandali. Tiningnan siya ng babae ng malumanay, parang tinitingnan ng isang minamahal. Itinuro niya ang kanyang kamay na kasing Jasper sa katawan ni Wang Lin habang binanggit ang huling mga salita. Huhulaan ko ang ikatlong hininga, pagkamatay ng kaluluwa. Ang kanyang tinig ay malumanay at nagsanib sa tunog ng alpa. Ginagamit ng 2 Celestial Imperial Concubine ang magkaibang mga pamamaraan upang sabay na patayin si Wang Lin. Nagsanib ang kanilang mga kapangyarihan. Ang isa ay nagdudulot ng kaguluhan sa isipan ni Wang Lin at ang isa ay ginagamitan siya ng spell ng hula upang pigilin siya. Nagkomplemento ang dalawa, na nagpapakita na ito'y isang planadong hakbang. Habang binanggit niya ang huling mga salita, si Wang Lin ay naglabas ng isang nakakagulat na sigaw. Hindi maintindihan ni Wang Lin ang spell ng hula, ngunit naramdaman niyang naglalaman ito ng isang malakas na puwersa ng pagwasak. Ang laman ni Wang Lin ay nabulok at ang mga buto niya ay nagbasag. Ang matinding sakit ay bumalot sa kanya, at nagsimulang magpakita ang mga senyales ng pagkabasag ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinataas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang kanyang noo. Sa ginawa niyang iyon, umalag ang kanyang katawan. Ang katawan ni Wang Lin ay isang pagsasanib ng mga sinaunang nilalang at celestial na nilalang matapos mag-collapse at mag-reform ng maraming beses sa loob ng Nether Beast. Dahil sa mga galaw ng baliw, ang kanyang celestial body ay ngayon 50% immortal celestial body.
Bagamat hindi ito perpekto, naglalaman ito ng kapangyarihan ng immortalidad. Kung hindi dahil sa momentong ito ng krisis, hindi magbabago si Wang Lin. Ngunit, kapag nagbago siya, ang rejection force sa kanyang katawan ay mag-uumpisang mag-erupt at magiging walang kontrol. Sa buong panahong ito, kahit na ang rejection force ay sumabog sa kanyang katawan, napanatili ito ni Wang Lin sa ilalim ng kontrol. Ngunit kapag pinalitan niya ang kanyang sinaunang katawan ng celestial body, ang kontrol ay magkakolapse. Kapag nag-erupt ang rejection force ng tuluyan, mawawala na ang pagkakataon ni Wang Lin na pigilan ito muli. Para itong wild horse na nakatakas mula sa mga reins. Magiging imposibleng hulihin muli ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang oras upang mag-isip tungkol dito. Habang ang kanyang kaluluwa ay malapit ng mag-collapse, bumagsak ang kanyang kamay at ang gintong liwanag ay kumislap mula sa kanyang katawan. Ang gintong liwanag ay maliwanag at kumalat sa lahat ng direksyon. Pati ang planeta Suzaku sa kalayuan ay naging ginto dahil sa liwanag. Ang lalaki sa loob ng yelo ay natunaw ang yelo at nagsimula ng maglakad palabas na may maputlang ekspresyon. Agad niyang nakita ang nakakasilaw na gintong liwanag at nagbago ang kanyang ekspresyon. Habang kumakalat ang gintong liwanag, ang sinaunang katawan ni Wang Lin ay nawala at nagtago sa loob ng kanyang ancient god stars. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng walang katapusang gintong liwanag at naging immortal celestial body. Pagkatapos ng pagpapakita ng immortal celestial body, ang ekspresyon ng babae na nagsabi ng malumanay na salita ay nagbago ng malaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Nagmula siya sa parehong mundo ng celestial sovereign. Nang makita niya ang pagbabago ni Wang Lin, naisip niya ang isang alamat. Nang lumitaw ang immortal celestial body ni Wang Lin, ang kakaibang spell ng hula sa loob niya ay sumabog. Ang immortal na katawan ni Wang Lin ay bumagsak. Ngunit sa sandaling ito ay bumagsak ito, may kumislap na gintong liwanag at muling nabuo. Ang babae na may malumanay na ekspresyon ay bumuga ng ilusoryong dugo at umatras ng ilang hakbang. Nasira ang kanyang spell ng hula at nasaktan ang kanyang isipan. Ngunit wala sa mga ito ang kasing takot at hindi makapaniwala na naramdaman niya. Noon pa man, naramdaman ng babae na ang orihinal na hitsura ni Wang Lin ay pamilyar at may mga hinala siya. Ngunit nang makita niyang ang kanyang katawan ay bumagsak at muling nabuo mula sa gintong liwanag, ang ekspresyon niya ay ganap na nagbago. Immortal celestial body. Nagtaka ang babae at kusang umatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ikaw ay mayroong immortal celestial body. Ang immortal celestial body na sinasamba ng lahat ng celestial. Hindi ka isang katutubong nagbabalak na magtulungan dito, ikaw. Sino ka ba talaga at ano ang relasyon mo sa Celestial Heaven Emperor? Ang babae ay nanginginig sa mga pagbabago sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang isipan ay parang bumangon at gumalaw ng maraming beses tulad ng mga Celestial Thunderbolt na sumabog sa kanyang isipan. Hindi ko siya kayang patayin. Ang pagbabago sa kanya ay nagdulot ng matinding takot. Naitala ang takot higit pa sa kung paano siya nakaharap sa Celestial Sovereign. Hindi lang siya, kundi pati ang babae na tumutugtog ng alpha ay nanginginig din at tumigil sa pagtugtog. Nakatitig siya ng hindi makapaniwala kay Wang Lin na nababalutan ng gintong liwanag. Sa loob ng gintong liwanag, isang bagyo ang umabot sa katawan ni Wang Lin. Ang bagyong ito ay ang rejection force na tuluyang sumabog. Ang kanyang katawan ay biglang nagkulap sa ilalim ng titig ng dalawang Celestial Imperial Concubine. Pagkatapos nitong mag-collapse, muling nabuo. Pagkatapos nito ng ilang beses, ang babae na tumigil sa pagtugtog ng alpha ay kumagat sa kanyang mga ngipin. Sa puntong ito, ang Dark Moon ay kumalat pa. Kung hindi niya papatayin si Wang Lin, hindi lang magiging sanhi ito ng pagkamatay ng kanyang projection, kundi pati na rin ang pag-apekto sa kanyang orihinal na katawan. Ang immortal celestial body na ito ay hindi buo, malinaw na ninakaw. Patayin mo siya. Ang babae ay kumagat ng kanyang mga ngipin at kinuha ang alpha. Hinailan niya ang mga string at ang mundo ay ramagasa habang sumabog ang nakakagulat na tunog ng alpha. Habang tumutugtog ang alpha, mga malabong kutsilyo ang lumitaw sa harap nito. Dumura siya ng dugo at pinuno ng dugo ang mga kutsilyo bago pinapalipad ang mga ito patungo kay Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari ng isang iglap. Habang ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na nag-collapse at nag-reform, ang kanyang mga mata ay nagiging duguan mula sa sakit. Sumigaw siya at ang kanyang kamay ay nagbukas ng isang seal. Sa sandaling ang siyam na kutsilyo ay dumating, inihampas niya ang kanyang kamay. Sa hampas na ito, ang katawan niya ay nag-collapse muli. Bagamat ang kanyang katawan ay nag-collapse, ang spell ay naikonsider. Ang mundo ay naging madilim na parang natabunan ng dilim. Pagkatapos, mula sa malayo, isang araw ang nagsimulang sumikat. Sundered Night, ang unang original na spell ni Wang Lin. Ang mundo ay malabo sa dilim, ngunit hindi kayang itago ang gintong liwanag sa paligid ng katawan ni Wang Lin. Ang gintong liwanag ay parang nagsanib sa pagsikat ng araw at sumabog gamit ang kapangyarihang punatin ang dilim.
Ang kapangyarihan ng Sundered Knight ay sumabog. Sa sandaling iyon, muling nabuo ang katawan ni Wang Lin. Sumigaw siya at ang kanyang mukha ay naging twisted. Ang matinding sakit ay halos nagpabaliw sa kanya. Ipinagtagpi niya ang kanyang kamay at ang tubig sa ilalim niya ay rumagasa. Lumitaw ang isang malaking bato na pinto. Nang lumitaw ang pinto, ang aura ng paglipas ng oras ay bumalat sa lugar. Ang pangalawang original spell ni Wang Lin, Flowing Time, ay lumitaw. Ang Sundered Knight at Flowing Time ay hindi pangkaraniwang mga spell. Habang patuloy ang katawan ni Wang Lin na mag-collapse at mag-reform, ang mga spell na ito ay naglalaman ng kanyang celestial energy at naging mas malakas. Ang mundo ay rumagasa at ang dilim ay punitin ng gintong liwanag. 4 na kutsilyo ang bumagsak sa Sundered Knight. Ang natitirang 5 ay tumama sa Flowing Time. Sa huli, 3 kutsilyo lamang ang tumama sa katawan ni Wang Lin at sila ay nag-collapse kasama ang kanyang katawan. Ang ibang babae na gumawa ng mga prediksyon ay mabilis na umatras na napapalibutan ng Sundered Knight at Flowing Time. Siya ay naramdaman ng pagkabigla at takot, dahilan upang magkaroon ng depekto sa kanyang Dao Heart. Ngayon siya ay tinamaan ng 2 celestial spell na ito, nagbigay siya ng dugo at mabilis na umatras. Wala na siyang balak na lumaban pa. Ngunit sa sandaling ginamit ni Wang Lin ang 2 spell na ito at ang kanyang katawan ay nag-collapse at muling nabuo, isang malabo na anino ang lumakad mula sa likod niya. Imposibleng makita kung ang malabong anyo ay isang lalaki o babae, bata o matanda. Ang katawan niya ay natatakpan ng isang malabong ulap na kumalat palabas pagkatapos niyang lumitaw. Ang matandang lalaki na ito ay isa sa 5 master ng Ancient Star System, Heaven Master Void Gate. Isang magulo na tinig ang umabot habang itinaas niya ang kamay at binagsak sa likod ni Wang Lin matapos siyang muling mabuo. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at dumura siya ng isang bibig na gintong dugo. Ang kanyang katawan ay itinapon patungo sa planeta Suzaku at nabangga ito. Ang malabong anyo ay nagbukas ng bibig at nilamon ang gintong dugo na ibinuga ni Wang Lin. Ang mga mata niya ay puno ng kasakiman habang ang katawan niya ay naging ulap at tinulungan si Wang Lin. Celestial Bloodline. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pagkakakilanlan, ang matandang lalaking ito ay kukuha ng iyong immortal na katawan. Kabanata 1584 Pag-aari ng Heavenly Master. Nang dama po si Wang Lin sa planeta Suzaku, isang malakas na ugong ang umalangaw-ngaw. Ang planeta Suzaku ay nayanig nang tumama si Wang Lin sa isang bundok na parang isang meteor. Gumuho ang bundok at nagkalat ang mga bato nang maglan si Wang Lin sa lupa. Ang lupa ay nayanig at isang bitik ang nabuo habang si Wang Lin ay lumalim pa sa ilalim. Ang malalakas na tunog ng pag-alog ay umalangaw-ngaw habang si Wang Lin ay sumabog papasok sa planeta Suzaku, at habang ang kanyang katawan ay bumagsak at muling nabuo, dumaan siya sa mga kuweba ng Tato Clan. Bagaman ang planetang Suzaku ay nahugot mula sa Sovereign's Fishing in the Well, ito ay nanatiling planeta Suzaku. Maliban sa kawalan ng mga buhay na nilalang, ang lahat ng iba pa ay naruroon pa rin. Nandyan pa rin ang kuweba ng Tato Clan. Habang patuloy si Wang Lin sa pagsabog sa lupa, nakarating siya sa 18 na layer ng kuweba ng Tato Clan. Lahat ng bagay dito ay pareho pa rin mula nang siya ay umalis. Isa sa mga pader ay gumuho, at sa labas ng agwat ay ang foreign battleground. Ang fishing in the well ay isang kakaibang proseso, dahil nahugot nito ang foreign battleground. Bagaman ito ay isang projection lamang, andin pa rin ang mga walang katapusang naglalakbay na kaluluwa at ang mga di mabilang na mga bangkay. Ang katawan ni Wang Lin ay bumagsak sa 18 na layer ng may kalabog, at muling dumura ng dugo. Ang kanyang katawan ay napuno ng gintong liwanag, at ang sakit ay sapat upang siya ay mawalan ng malay. Ngunit pinisil niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang bawat pag-collapse. Ang isang sa 5 masters, si Heavenly Master Void God, ay nagbigay ng malakas na aura mula sa kanyang palad. Tumama ito sa likod ni Wang Lin, na naging sanhi ng pagkadisturbo ng kanyang immortal na katawan. Ang immortal na katawan ni Wang Lin ay hindi perpekto. Habang patuloy ang kanyang katawan sa pag-reform, nagpunyagi si Wang Lin na makabangon. Ngunit, sa sandaling siya ay bumangon, isang malabo, mahinang tawa ang umalangaw-ngaw. Si Heavenly Master Void God ay lumitaw sa labas ng butas na ginawa ni Wang Lin sa lupa. Ang katawan nito ay ganap na binuo mula sa ulap at ang mga mata nito ay puno ng kasakiman. Itinaas niya ang kanang kamay at iniabot ito kay Wang Lin. Si Wang Lin ay halos lumaban, ngunit muling bumagsak ang kanyang katawan. Nang mangyari yun, kumunat ang mga mata ni Heavenly Master Void God at binawi ang kanyang kanang kamay. Ang katawan niyang parang ulap ay mabilis na pumasok sa pagbagsak na laman ni Wang Lin. Isang pagkakataong ibinigay ng langit. Tila nais ng mga langit na ako ang kumuha ng iyong celestial body. Tawa ni Heavenly Master Void God habang siya ay nagsasanib sa pagbagsak na laman at dugo ni Wang Lin. Pagkabuo muli ng katawan ni Wang Lin, isang malungkot na sigaw ang umabot na hindi pa niya nailabas mula nang magsimula ang laban. Ang pagbabalik ng katawan ni Wang Lin ay may halong dilim sa gintong liwanag.
Ang dilim ay damaloy sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang ulo. Isang mahina at malabong tawa ang umabot sa kanyang isipan. Ang katawan na ito ay magiging sa matandang ito mula ngayon. Wala nang silbi ang lumaban, tanggapin mo na ang pakiramdam ng pagiging sinapian. Ang pakiramdam na ito ay isang bagay na natatakot akong maranasan mo lamang ng isang beses. Puno ng dugo ang mga mata ni Wang Lin. Ang sakit ng pagkakaroon ng sinapian ay parabang nawala na sa kanya ang lahat. Habang nakikipaglaban siya sa dilim, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga binti. Sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kanang kamay at sa itaas na bahagi ng katawan. Tanging ang kaliwang kamay na lamang niya ang gumagalaw, ngunit ito rin ay dahan-daang nangyaring manhid. Habang ang Divine Sense ni Heavenly Master Void God ay kumukuha ng kontrol sa katawan ni Wang Lin, nagsimula ang kanyang mga alaala na maghiwa-hiwalay. Ang matinding Divine Sense na ito ay dumaan patungo sa kanyang mga alaala. Nais nitong malaman ang buong buhay ni Wang Lin at pagkatapos ay burahin siya. Si Wang Lin ay umungol ng masakit mula sa kanyang bibig, ngunit ito ay naging mahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikibaka, ngunit ang laban na iyon ay unti-unting hamina. Ang kanyang katawan ay lumipad paitaas nang wala sa kanyang kontrol. Sa katawan na ito, magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa mundong ito. Kailangan ko lamang tapusin ang huling pag-refine at kahit ang heaven-defying bead ay magiging akin. Ang tawa ng matandang lalaki ay lumabas mula sa bibig ni Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay naging twisted habang siya ay lumilipad palabas ng planeta Suzaku. Ngunit, habang siya ay lumilipad, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at itinuro ang foreign battleground sa 18 na layer ng tahanan ng Tato Clan. Sa sandaling ito, ang mga walang katapusang naglalakbay na kaluluwa sa loob ng foreign battleground ay nayanig. Si Wang Lin ay dating isang soul devourer, kaya't mayroon siyang malakas na kontrol sa mga kaluluwang ito. Ang mga naglalakbay na kaluluwa sa loob ng projection ng foreign battleground ay nagsimulang magalit. Habang nililinis nila ang lugar, nagbuo sila ng isang bagyo, at mas marami pang naglalakbay na kaluluwa ang nagtipon. Ang ilang nilalang na katulad ni Wang Lin na soul devourers ay nagsimulang magsanib sa bagyo. Ang bagyong ito ay humagupit sa foreign battleground at punitin ang mga di mabilang na bangkay. Ang mga kaluluwa na nasa loob ng mga bangkay ay sumanib din. Ang malalakas na tunog ng paguga ay umalingaw habang ang makapangyarihang storm ng mga naglalakbay na kaluluwa ay sumabog mula sa butas sa 18 na layer. Ito ang unang pagkakataon na sila ay lumabas mula sa foreign battleground. Ito ang unang pagkakataon na sila ay umatake ng walang hadlang mula sa kakaibang batas. Bagaman nahugot sila mula sa Sovereign's Fishing in the Well, hindi kayang hugatin ng Sovereign ang kakaibang batas na nagtatakda ng seal sa foreign battleground. Dahil dito, naging malaya ang mga kaluluwang ito na gumalaw ng walang hadlang. Ang kanilang mga sigaw ng kagalakan ay bumalot sa buong planeta Suzaku. Dahil dito, ang planeta Suzaku ay nayanig ng malakas, parang libu-libong masasamang kaluluwa ang pinakawalan. Hindi na ito kinaya ng planeta Suzaku at nagsimula ng gumuho. Manipulahin ni Heavenly Master Void God ang katawan ni Wang Lin upang lumipad palabas. Bagamat siya ay kumuha ng kontrol, hindi niya mapigilan ang patuloy na pagkolaps at pagbabalik ng katawan ni Wang Lin. Gayunpaman, ang kanyang antas ng pagpapalago ay higit sa antas ni Wang Lin, kaya't kayang niyang pilitin na supilan ang pagkolaps at pagbabalik sa isang mas maliit na saklaw. Nagtapos na ang pagpatay na ito. Ang sinaunang tinig ni Heavenly Master Void God ay umabot mula sa bibig ni Wang Lin. Tumingin siya sa dalawang Celestial Imperial Concubines at ang lalaki na nakasuot ng puti na lumabas mula sa yelo. Ngunit, bago pa siya natapos magsalita, ang planeta Suzaku sa likod niya ay nayanig at biglang sumabog. Isang malakas na ugong ang umabot sa buong mundo nang pumutok ang planeta Suzaku. Isang napakabigat na itim na bagyo ang sumabog mula sa gumuhong planeta Suzaku at binalot ang mundong ito. Ang ekspresyon ni Heavenly Master Void God ay nagbago at ang mga mata niya ay kumurap ng mabilis nang lumingon siya. Ngunit huli na upang umatras. Ang storm ng mga naglalakbay na kaluluwa ay sumabog mula sa planeta Suzaku at tumama sa kanya ng hindi masukat na bilis. Parang may tinig sa loob ng kanyang katawan na tumatawag sa mga naglalakbay na kaluluwa at sa ilang soul devourers na sumabog mula sa planeta Suzaku. Para bang ang tinig na iyon ay mula sa kanilang hari. Ang itim na bagyo ay mabilis na bumulagta kay Heavenly Master Void God at pumasok sa kanyang katawan. Kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo na ang mga naglalakbay na kaluluwa ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa isang saglit, ang itim na bagyo ay nawala dahil ang lahat ng mga naglalakbay na kaluluwa ay pumasok na sa katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay nayanig at bumagsak muli. Ang pagbagsak na ito ay kumalat ng libu-libong talampakan. Sa tulong ng mga naglalakbay na kaluluwa at ng lakas ni Wang Lin, isang napakalakas na aura ang sumabog. Napuwersa niyang ilabas si Heavenly Master Void God mula sa kanyang laman at dugo habang nagbigay siya ng isang hindi maginhawang sigaw. Ang malalaking ulap ng mist ay kumalat habang ang walang katapusang mga kaluluwa ay nagalit.
Nang magtagal, ang ulap ay naging katawan muli ni Heavenly Master Void God. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan habang umuungol siya at muling sumugod. Kasabay nito, ang Celestial Imperial Concubine na halos natakpan ng Dark Moon ay nagbigay ng malamig na tingin at lumapit. Ang lalaki sa puti ay pumikit din at naglalabas ng matinding killing intent. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Wang Lin ay muling nabuo sa tulong ng walang katapusang mga kaluluwa. Ngayon ay hindi. Na ito muling babagsak sa isang maikling panahon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag habang tinitingnan ng papalapit na Heavenly Master Void God. Ako na ang humusga ng kamatayan sa inyong lahat. Ang mga karanasan ni Wang Lin sa nakaraan ay halos nagdala sa kanya sa kamatayan. Hindi na siya makakare sa katotohanan na ang Sovereign ay hindi pa rin lumabas. Nang bumalik ang kanyang katawan, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay at nagtipon ng gintong liwanag dito. Nang maglaon, isang pana ang lumitaw sa kanyang kamay. Matapos nito, hinawakan ni Wang Lin ang string ng pana gamit ang kanyang kanang kamay at hinihila ito pabalik. Sa isang saglit, ang pana ay buong-buo na. Ang katawan ni Wang Lin ay tuwid na. May isang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, puno ng napakabigat na killing intent. Sa sandaling siya ay humila, isang palaso na may bilog na dulo ang lumitaw. Ang katawan ng palaso ay may komplikadong mga rune, at maririnig ang malabong mga sigaw mula sa palasong iyon. Ang mga alon ng lakas ng palaso ay kumalat sa paligid at isang sinaunang aura ang sumabog. Ang ekspresyon ni Heavenly Master Void God ay nagbago ng malaki at ang kanyang katawan ay nayanig. Li Guangbao, nahanap mo. Nahanap mo talaga ang palasong ito. Ang tinig ni Void God ay halos naputol. Sa mga sandaling ito, wala na siyang pakialam at tumakas ng may takot sa kanyang mga mata. Putang ina, ngayon ko naaalaman kung bakit hindi pa lumalabas ang Sovereign. Sovereign, hindi kita palalampasin. Halos mawala ng malay si Heavenly Master Void God. Alam na niya ang kapangyarihan ng pana na may kasamang palaso. Ang simpleng pag-iisip pa lang nito ay nagpapalagas ng anit niya. Huwag na akong makialam. Habang umatras, kumuha si Heavenly Master Void God ng isang jade, ngunit walang nangyaring reaksyon. Ang dalawang Celestial Imperial Concubines ay mas kilala ang pana at palaso kaysa sa kanya. Ang babae na napapalibutan ng Dark Moon ay puno ng kaba at mabilis na umatras. Ang isa pang Celestial Imperial Concubine ay napakaputla at hindi na ipinakita ang dating yabang. Bago pa ang palaso ni Wang Lin, desperado siyang umatras at pinigarin ang jade, ngunit wala ring reaksyon. Nang hilain ng pana, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Nang lumabas ang palaso, nagkawatak-watak ang mga ulap. Kabanata 1585 Ang lakas ng isang palaso. Ang tingin ni Wang Lin ay kasing lamig ng yelo habang tinitingnan niya ang 4 na taong mabilis na umatras, kasama na ang lalaking nakaputi na labis na mayabang at nagyelo ang sinaunang payong. Malaki ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon at desperadong tumakas sila. Lahat sila ay mga makapangyarihang cultivators na may mas mataas na antas ng cultivation kaysa kay Wang Lin. Ngunit, sa kasalukuyan, projections lang nila ang naroroon, kaya ang kanilang mga antas ng cultivation ay nasuppress sa mid-stage spirit void, isang antas na hindi matutuklasan ng mga cultivator mula sa inner realm. Gayunpaman, pinilit ng 4 na ito na paharapin si Wang Lin sa mga panganib ng buhay at kamatayan. Kung hindi natutunan ni Wang Lin ang Realm Burning Umbrella sa Fallen Land, malamang ay namatay na siya sa kanilang unang pinagsamang atake. Kung hindi nakamtan ni Wang Lin ang swerte mula sa baliw, tiyak na namatay siya sa mga Celestial Imperial Concubines. Gayun din, kung wala siya nitong pana at palaso, kahit na ibinigay niya ang lahat, hindi siya makakaligtas. Habang nakatingin sa 4, ang mga mata ni Wang Lin ay punong-puno ng galit na pagnanasa. Isa lang ang kayang ilabas niyang palaso. Kapag ginamit na ang palasong iyon, kailangan niyang magsakripisyo ng buhay na lakas upang magamit ang pana, at wala na siyang natitirang buhay na lakas na isasakripisyo. Inihanda niya ang palasong ito para sa Sovereign, ang pinakamalakas na tao na hindi pa lumalabas. Nais niyang maghintay hanggang sa magpakita ang lahat ng nais siyang patayin at pagkatapos ay gamitin ang palasong ito upang wakasan ang kalamidad. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay ayon sa nais ni Wang Lin. Hindi siya ang kalangitan, kaya hindi niya kayang baguhin ang mga kilos ng iba o kontrolin ang kanilang mga iniisip. Habang papalapit ang 4, alam ni Wang Lin na kung hindi niya ilabas ang pana at palaso, tiyak na mamamatay siya bago dumating ang Sovereign. Hindi kumpleto ang kanyang immortal celestial body. Bagamat nakakatulong ito ng kaunti, nasira rin si Wang Lin ng labis. Alam ni Wang Lin na kung makakaranas pa siya ng ilang pagkatalo, maaaring talagang mag-collapse ang kanyang kaluluwa at mamamatay siya bago pa siya mapatay ng mga ito. Ang tanging natira ay ang isang immortal na katawan. Ang immortal ay ang kanyang katawan, hindi ang kanyang kaluluwa. Patayin. Pinakawalan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay na humila ng pana sa isang buong buwan. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig at ang string ng pana ay nagbigay ng isang kalansing na umalingaw sa buong mundo.
Lahat ng lakas mula sa string ng pana ay nailipat sa palaso. Ang palaso ay gumalaw kasabay ng string ng pana. Nang dumaan ang napakalakas na puwersa mula sa string ng pana, lumabas ang palaso. Malaki ang pagbabago ng mundo. Isang nakakabingi at malalakas na tunog ang umalingaw sa buong mundo. Ang palaso ay parang isang sinag ng kamatayan na sumabog ng sobrang bilis. Kasama ng palasong iyon ay ang kaluluwa ni Wang Lin, ang orihinal na kaluluwa, at lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang sinaunang enerhiya, enerhiya ng celestial bloodline, at lahat ng iba pa. Sa sandaling lumipad ang palaso, lahat ng mga ito ay naging hindi nakikitang usok at inabsorb ng palaso. Isa lang ang lakas na mayroon siya para sa isang palaso. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig dahil sa pana at nagpapakita ng mga senyales ng pagkasira. Umatras siya ng daan-daang talampakan ngunit hindi pa rin niya na-offset ang lakas mula sa paghila ng pana. Dumbflowed ang dugo at itinulak siya papunta sa tubig sa malayo. Ngunit tumingin siya sa unahan na may ngiti. Tinignan niya ang nakakagulat na palasong lumabas. Sa sandaling lumabas ang palaso, isang malalim na hukay ang lumitaw sa tahimik na tubig. Ang hukay na ito ay tila tumugma sa palaso at pinalawak habang ang palaso ay umuusad. Parang may isang pares ng malalaking kamay na pilit na hinahati ang tubig. Isang malaking bitik ang lumitaw sa kalangitan. Patuloy ang pagkalat ng bitik at parang malapit ng sirain ang napakalakas na killing formation na itinakda upang patayin si Wang Lin. Ang apat na tao ay tumakas sa takot. Si Heavenly Master Void God ang pinakamabilis at siya ang pinakamalayo. Sumunod ang dalawang Celestial Imperial Concubines. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng sakit at ang takot ay nasa kanilang mga mata. Ang lalaking nakaputi ay may pinakamababang antas ng cultivation at status. Hindi siya nakasunod at nahulog sa likod, kaya siya ang naging pinakamalapit sa palaso. Ang palaso ay dumaan sa langit at lupa habang ito ay papalapit, lumilikha ng mga alon na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang isang napakalakas na killing intent ay nagmula sa palaso, at ang mga runes sa katawan ng palaso ay nagbigay ng isang mahina na kislap. Parang sa sandaling ito, walang tao o bagay sa mundong ito ang makakapigil sa palasong ito. Sa isang iglap, ito ay dumaan sa lalaking nakaputi. Ang lalaking nakaputi ay naging mapatla. Sinubukan niyang durugan ng jade upang tumakas, ngunit kahit na nabasag ang jade, wala itong reaksyon. Sa sandaling ito, habang papalapit ang palaso, nakaramdam siya ng isang matinding sakit sa kanyang noo at damyugo ang kanyang bibig. Alam niyang hindi siya makakatakas. Nagsalita siya ng isang sigaw at lumingon upang gumamit ng spell. Ngunit, habang lumingon siya, ang palaso ay dumaan ng isang hindi kapani-paniwalang bilis at tumama sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw at ang ulo ng lalaking nakaputi ay sumabog. Ang kanyang katawan ay nag-disintegrate layer by layer habang ang palaso ay dumaan. Ang kanyang malungkot na sigaw ay nawala kasabay ng pagsabog. Ito ay nagdulot sa tatlong iba pa na manginig at halos mawalan ng kanilang mga isip. Ang Celestial Imperial Concubine na natatakpan ng Dark Moon ay mukhang kakilakilabot, ngunit may takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang palaso ay papalapit at nakatutok sa kanyang noo. Biglang lumiko ang Celestial Imperial Concubine, ipakita ang kanyang baluktot na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagpakita ng mga layer ng liwanag. Ngunit tumchuan ang palaso sa lahat ng ito at papalapit pa. Sa sandaling ito ng krisis, ang Celestial Imperial Concubine ay damyugo at bumuo ng isang taong dugong. Nagsimula itong magkaroon ng anyo, ngunit tinusok ito ng palaso habang tinutok sa Celestial Imperial Concubine na naabot na ang limitasyon ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang Celestial Imperial Concubine ay kumuha ng sinaunang harp na kanyang tinugtog dati. Ang harp na ito ay isang Reg Along mula sa Celestial Sovereign at isang napakalakas na yaman. Ngunit, habang lumitaw ang sinaunang harp upang ipagtanggol siya, ito ay bumagsak at naging mga pira-pirasong piraso. Sumigaw ang Celestial Imperial Concubine at umatras. Ngunit, nakatalikod siya lamang ng 2 hakbang bago tumusok ang palaso sa harp at sa kanyang ulo. Ang ulo ng Celestial Imperial Concubine ay sumabog tulad ng sa lalaking nakaputi at ang kanyang katawan ay naglaho. Ang palaso ay dumaan habang ang kanyang katawan ay nawala. Ang nakakagulat na palaso ay pumatay sa 2 tao ng sunod-sunod, kaya naubos ang ilan sa lakas nito, ngunit mayroon pa rin itong napakalakas na puwersa. Sa sandaling ito, tumama ito sa 3 tao, ang babae na gumamit ng divination spell. Nakita ng babae ang pagkamatay ng lalaking nakaputi at pagkatapos ay nakita ang kanyang kapatid na bumagsak. Nagkaroon siya ng malungkot na ekspresyon. Bagamat projection lamang ang katawan niya at ang isang normal na kamatayan ay okay lang, ang mamatay sa palasong ito ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanyang orihinal na katawan. Ang palasong ito ay hindi kabilang sa mundong ito. Ang palasong ito ay nagmula sa kanyang bayan. Isang tanyag na yaman ng pamilya Lee. Naramdaman ang kalungkutan, hindi na tumakas ang babae.
Lumingon siya upang harapin ang palasong lumalaki at lumalawak hanggang puno na ng kanyang paningin. Pumikit siya. Sa sandaling pumikit siya, tumama ang palaso sa kanyang noo. Pagkabanggit na tumama na, isang pitong kulay na liwanag ang umalis mula sa kanyang dibdib. Sa kanyang leeg ay isang kwintas na gawa mula sa isang piraso ng itim, oval na bato. Ang pitong kulay na liwanag ay nagmula sa batong ito. Ang kwintas ay lumutang sa harap niya at ang pitong kulay na liwanag ay pumulibot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang palaso ay tumusok sa babae at sinundan si Heavenly Master Void God, na nasa anyo ng ulap. Isang malakas na kalabog ang umalingongaw sa buong mundo nang ang palaso ay tumama sa ulap. Biglang bumagsak ang ulap. Sa sandaling ito, mabilis itong naging isang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Ang mukha niya ay mapotla, at habang umatras siya, ang kanyang katawan ay muling bumagsak. Isang malungkot na sigaw ang umalingongaw. Sa maikling panahon, ilang beses nang bumagsak si Heavenly Master Void God. Nang muling magbalik sa kanyang anyo, ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay sumabog at ang palaso ay tumusok sa kanyang katawan. Isa sa 5 masters ng Ancient Star System, si Heavenly Master Void God, ay nagbigay ng malungkot na ngiti at sumabog. Maraming ulap ang naglaho ng walang trace. Sovereign, tinanggap ko ang palaso para sa iyo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ang kanyang malungkot na sigaw ay umalingaw habang siya ay naglaho. Ang tanging mga salitang makakapaglarawan ng kapangyarihan ng palasong ito ay, ang ingay ng kalangitan. Matapos patayin ng 3 tao, hindi na marami pang lakas ang natira sa palaso, ngunit patuloy itong umaatungal patungo sa langit. Tinutukoy nitong basagin ang langit at palayain si Wang Lin mula sa kanyang kalamidad. Ngunit, sa sandaling ang palaso ay papalapit sa langit at ang asul na liwanag ay nagsimulang kumislap, isang tao ang tahimik na lumabas. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na balabal na tomb covering sa mukha. May malakas na pressure mula sa kanyang katawan. Ang pressure na ito ay mas malakas kaysa sa pinapayagan na mid-stage arcane void cultivation na limitasyon sa sealed space na ito. Ipinatong niya ang kanyang tuyo at may kalakihang kamay at hinawakan ng palaso. Ang kanyang katawan ay nanginginig at dahan-daw ang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Wang Lin. Nagsalita siya sa isang kalmadong at magaspang na boses. Ang ingay mula sa paghiram ng lakas mula sa Ancient Tomb, tinutulungan ng mga cultivator mula sa Outer Realm sa unang laban sa Cloud Sea. Wang Lin, sa wakas ay nagtagpo tayo muli. Ang matandang ito ay ang Sovereign. Kabanata 1586 ang paghihiwalay ng Celestial at Ancient. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitigan ng taong nakasuot ng itim na roba. Paano nga ba niya makakalimutan ang itsurang iyon? Ang taong iyon ay ang Sovereign. Ang leader ng 5 masters ng Ancient Star System. Isang taong matalino at may mga plano laban sa langit at lupa. Kung titingnan, ang mga pangyayaring tulad ng pagpatay sa naunang Lord ng Sealed Realm, ang pagkawasak ng 4 na Celestial Realms, ang panloloko kay Celestial Emperor Qinglin, ang pagtatag ng Tatok Clan upang hanapin ang araw ni Li Guang, ang pagtataksil ni The Wistwater, ang pagbagsak ni Master Simo, ang kamatayan ng ninuno ng Zhan family, at iba pang mga pangyayari ay may kinalaman sa anino ng Sovereign. Sa Ancient Star System, ramdam ni Wang Lin na tila ang kanyang isipan ay pinapalakad. Ngayon na iniisip ito, tiyak na isa itong plano ng Sovereign. Sa alaala ni Wang Lin, may isang spell na hindi niya malilimutan, ang Fishing the Moon in the Well. Nakita niya ang spell na ito nang harapin niya ang 2 vermilion bird na pinaniniwalaan niyang ang Sovereign. Nang makita ang tubig, natakot siya na ang kalamidad na ito ay isa ring Fishing the Moon in the Well. Ang nahulog ay planetang Suzaku at si Wang Lin. Fishing the Moon in the Well, tumayo si Wang Lin sa ibabaw ng tubig at tahimik na tinitigan ng langit. Ang Celestial Imperial Concubine na hindi pa namatay ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Kumapit siya at nag-urong ng ilang hakbang at naging tahimik. Ang lalaki na nakasuot ng itim na roba ay tila ngumiti at nagsalita sa isang matigas na boses, kung hindi dahil kay Blue Dream na naawa sa iyo, matagal ka nang naging pawn ng matandang ito. Inipit niya ang arrow at ito'y kumilos at nawawala sa kanyang kamay. Natakot siya sa lakas ng arrow na iyon, kaya't inantay niyang matapos gamitin ni Wang Lin ang arrow bago siya magpakita. Ang arrow ay nakakonekta na sa busog sa katawan ni Wang Lin. Nang mawala ito, muling lumitaw ito sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng isang kakaibang paraan. Kung hindi namatay si Li Guang, babalik ang arrow sa katawan ni Li Guang. Sabihin mo, saan mo nakuha ang iyong celestial bloodline? Matapos pigilan ng arrow, naglakad papunta kay Wang Lin ang lalaki na nakasuot ng itim. Bagaman mabagal ang kanyang mga hakbang, bawat isa sa mga ito ay nagpapagulat kay Wang Lin. Parang ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding pressure sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang mas kakaibang bagay ay lumabas ang refleksyon ng lalaki sa ibabaw ng tubig at naglalakad patungo kay Wang Lin. Tila may 2 sovereigns, isa sa langit at isa sa lupa. Doble ang pressure na naramdaman, galing mula sa langit at lupa. Nagpalit ng kulay ang mukha ni Wang Lin,
hindi siya makagalaw, parang na-stuck siya sa spell ng stop. Ngunit tahimik ang kanyang mga mata. Alam ni Wang Lin na mahirap na siyang makaligtas sa kalamidad na ito. Naramdaman na niyang magiging mahirap ito nang ibigay niya ang arrow. Hindi magsasalita. Wala nang problema. Makakakuha ako ng sagot mula sa iyo. Umiling ang lalaki na nakasuot ng itim at itinaas ang kanyang tuyong kanang kamay. Itinutok niya ito kay Wang Lin. Sa mga salitang iyon, ang asul na langit ay nawala at napalitan ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay mula sa araw na biglang lumitaw sa langit. Ang araw ay sumot at kumalat ang aura ng batas ng pinagmulan. Habang kumikislap ang liwanag, ang hitsura ng Sovereign ay naging madilim. Habang naglalakad siya, ang mga aura ng mga bilog ay lumitaw sa paligid niya. Maliban sa araw na iyon, wala ka ng ibang magagamit laban sa akin, mula simula, may liwanag, at ang liwanag na iyon ay isa sa mga asensya na inintindi ko. Batas ng pinagmulan, sa ilalim ng lakas ng batas ng pinagmulan, maghihiwalay ang iyong ancient at celestial na mga kapangyarihan. Ang boses ng Sovereign ay matanda at ang buong liwanag sa mundo ay naging isang haligi ng liwanag na tumama kay Wang Lin. Hindi kayang labanan ni Wang Lin ang ganitong kalakasang kapangyarihan. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan habang ang liwanag ay pumapalibot sa kanya. Ang liwanag ay kasing init ng araw. Nararamdaman ni Wang Lin ang pamilyar na batas ng pinagmulan habang sinusunog nito ang lahat sa loob niya, kasama na ang mga kaluluwang naglalakbay. Ang batas ng pinagmulan ay sobrang nakamamatay para sa mga wandering souls. Ang mga iyak ng kaluluwa ay umalingaw at ang lahat ng wandering soul sa loob ni Wang Lin ay naglaho. Walang wandering souls, kaya't ang katawan ni Wang Lin ay gumuho sa puwersa ng pagtanggi at liwanag. Ang batas ng pinagmulan ay pumasok sa laman at dugo ni Wang Lin. Binubuwag nito ang ancient at celestial na mga kapangyarihan ni Wang Lin. Maaari nang makita na matapos magbago ang katawan ni Wang Lin, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay malapit nang lumabas. Ang pakiramdam ng pinaghihiwalay ng puwersa ay mas matindi ng ilang ulit kumpara noong siya ay nag-fuse. Nag-iba ang itsura ni Wang Lin, ngunit hindi siya gumawa ng ingay. Tinutok lang niya ang kanyang mga mata sa Sovereign. Nais niyang matindaan ito, tandaan ang lahat ng nangyari sa kanya ngayong araw. Kung may iba pa siyang buhay, kung hindi siya mamamatay ngayon, lahat ng sakit na naranasan niya ngayon ay babayaran niya ng 10,100 na beses. May isa pa siyang asong hindi pa nagagamit. Ang asong ito ay maaaring wala na sa kanyang kontrol, ngunit sa ngayon, hindi na iniintindi ni Wang Lin. Ang hinihintay niya ay ang pinakakritikal na sandali, hinihintay niyang lumapit ang Sovereign. Siguro sa sandaling iyon, baka mabago ng asong ito ang lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki sa itim na roba, kahit patitigan siya ni Wang Lin. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kanang hintuturo at pinagsama ang ibang 4 na daliri, at binuo ang isang palad. Habang ang batas ng pinagmulan ay naghiwalay ng mga ancient at celestial powers ni Wang Lin, nagpatuloy siya sa paglapit kay Wang Lin. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang kanang kamay kay Wang Lin. Fishing the moon in the well. Nang ilabas ng lalaki ang kanyang kamay, ang kanyang refleksyon sa ibabaw ng tubig ay umaabot din patungo kay Wang Lin. Nais niyang kunin ang celestial bloodline na pilit hiniwalay mula sa katawan ni Wang Lin. Habang kumikilos siya, naramdaman ni Wang Lin ang matinding sakit na mula sa kanyang katawan. Ang sakit na ito ay halos nagdulot sa kanya ng sigaw, ngunit pinigilan niya ito. Namaga ang mga ugat sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagdugo, ngunit patuloy pa rin siyang tumitig sa Sovereign. Konti pa. Ang malalaking halaga ng gintong dugo ay lumabas mula sa katawan ni Wang Lin at ang walang katapusang gintong dugo ay damaloy mula sa kanyang mga butas. Gayun din, mula sa mga buto ni Wang Lin, ang pinakamahalagang bone marrow na bumubuo sa dugo ay sumabog palabas mula sa kanyang katawan. Sa isang saglit, sa ilalim ng matinding sakit, ang lahat ng dugo sa katawan ni Wang Lin ay kumalat, pati na ang bone marrow. Ang lahat ng yaman na ibinigay sa kanya ng madman ay sumabog mula sa kanyang katawan. Mula sa malayo, nakakagulat ang eksenang ito. Ang gintong dugo na sumasabog mula sa katawan ni Wang Lin ay nagkaroon ng anyo ng tao, na parang si Wang Lin. Tila isang kaluluwa. Para bang nahati si Wang Lin sa dalawa, at ang anyo na gawa sa gintong liwanag ay dahan-dahang humiwalay mula sa katawan ni Wang Lin. Lumutang ito ng 7 pulgada sa itaas ni Wang Lin, at ang mga gintong liwanag na nag-uugnay sa kanila ay unti-unting nawawala. Nang lumabas ang gintong anyo, lumitaw ang mga ancient god stars ni Wang Lin, ngunit walang gintong liwanag. Pati na ang mga ancient devil stars sa kanyang kanang mata ay nawalan ng gintong liwanag. Ang mga mata ng lalaki na nakasuot ng itim ay kumislap at walang awa niyang inilabas ang kanyang kamay. Ang natitirang gintong liwanag ay naputol. Ang celestial bloodline ni Wang Lin ay tuluyang nahiwalay mula sa kanyang katawan. Nang mahiwalay ito, kumilos ang gintong anyo at naging isang patak ng gintong dugo. Ang patak ng dugong ito ay naglalaman ng kalahating kumpletong rune para sa immortal celestial body.
Ang patak ng dugong ito ay pinino mula sa yaman na ibinigay sa kanya ng madman. Walang celestial bloodline, wala ng puwersa ng pagtanggi. Bumalik si Wang Lin sa kanyang dating anyo noong nakilala niya ang madman. Narinig ang tunog ng pagpapapop sa loob niya at bumalik siya sa kanyang ancient god body. Immortal Celestial Body, ito ang Immortal Celestial Body, saan mo nakuha ito? Ang lalaki na nakasuot ng itim ay tinitigan ang patak ng gintong dugo na lumulutang sa itaas ni Wang Lin. Tinutukso siya ng matinding pananibik at takot. Bihira nang mawala ng kontrol ang Sovereign. Ang dugong ito lang ang makakapagbigay sa kanya ng ganitong reaksyon. Alam na niya ang lahat tungkol kay Wang Lin, pero wala siyang alam sa mga nangyari kay Wang Lin sa loob ng Nether Beast. Sa puntong iyon, lumapit ang Sovereign at itinutok ang kanyang kanang kamay patungo sa patak ng gintong dugo. Pagkakataon na hindi matitinag, nagkaroon si Wang Lin ng malupit na galit sa mga mata. Tinusok niya ang dulo ng kanyang dila at bumuga ng isang bangkus ng kanyang ancient blood na parang arrow. Sa sandaling lumitaw ang palasyo, ang mundo ay lumabo at ang ancient blood ni Wang Lin ay tumama sa isa sa mga bintana, pinapula ito. Sa pangalan ko bilang Ancient Wang Lin, pinapalaya ko ang iyong seal upang bigyan ka ng kalayaan at tulungan akong patayin ang aking kalaban. Sa antas ng pagsasanay ni Wang Lin, isa lamang na bintana ang kanyang mabubuksan at mailalabas ang isa sa mga makapangyarihang kaluluwang tinatakan ni Yemo. Habang ang kanyang boses ay umalingaw at ang dugo ay bumagsak, ang bintana ng itim na palasyo ay kumilos. Ang tunog ng pag-crack ay umalingaw at bigla itong gumuho. Isang makapangyarihan at sabik ng iyak ang umabot mula sa gumuho na bintana. Putang inang si Yemo, tinatakan mo ang matandang ito, si Master Scarlet Soul, sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Ngayon, ang matandang ito ay sa wakas ay malaya na. Sa sigaw na ito, isang pulang anino ang sumugod palabas. Imposibleng makita ang mukha ng anino, kundi ito ay dugong pula. Isang nakakagulat na aura ang sumunod sa kanya. Masyadong malapit ang Sovereign, kaya tinamaan siya ng blood shadow nang ito'y lumabas. Naitulak siya ng ilang daang talampakan at nahulog ang kanyang hood, revealing ang kanyang itsura. Master Scarlet Soul. Ang pulang anino ay tumawa at hindi man lang tinignan ng Sovereign o si Wang Lin. Sa isang saglit, tumakbo siya patungo sa Celestial Imperial Concubine na malayo. Ang Blood Shadow ay pinalibutan ng Celestial Imperial Concubine habang siya ay sumigaw. Ang kanyang marupok na katawan ay natunaw at kinain ng Blood Shadow. Ang Blood Shadow ay tumawa at tumakbo patungo sa langit. Sa isang kislap ng asul na liwanag, isang malaking butas ang lumitaw. Ang Blood Shadow ay dumaan palabas sa butas. Sa mga sandaling iyon, sa Inner Realm, sa tunay na planetang Suzako, sa isang mortal na lungsod, hawak ng madman ang isang mamantikang hita ng manok. Nakaupo siya sa gitna ng isang grupo ng mga pulubi at buong pagmamalaking ngumunguya sa ilalim ng inggit ng mga mata ng mga pulubi. Nakatingin siya sa langit at naguguluhan. Putang ina, wala na siya dito. Hindi na siya care sa akin, hindi, kailangan kong hanapin siya. Hindi niya pwedeng basta na lang ako iwan, ha? Kabanata 1587 Wakas ng Kabutihan. Nang sumugod ang Blood Shadow mula sa balon, isang malaking butas ang lumitaw sa sail. Paglitaw ng butas, nagsimulang mag-vibrate ang walang hangganang mundo. Malalaking bitik ang kumalat mula sa sentro ng butas. Mula sa malayo, isang nakakagulat na tanawin. Habang ang mga bitik ay lumilitaw sa langit, maraming bitik ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Ang buong mundo ay kumilos ng malakas na parang guguho. Isang baliw ang dumating mula sa langit. Hindi tiningnan ni Master Scarlet Soul ang anumang bagay. Pagkatapos sirain ng isang butas sa langit, tumawa siya habang umaalis. Batang-bata, may ancient aura ka. Dapat kitang patayin, pero dahil pinalaya mo ako, pantay na ang lahat. Haha, sa wakas, malayan na ako. Ang boses ni Master Scarlet Soul ay umalingaw at walang sinuman ang nakapidyo sa kanyang pag-alis. Maging ang Sovereign ay may seryosong ekspresyon habang pinapanood si Master Scarlet Soul na dahan-daang nawawala. Hindi mapigilan si Master Scarlet Soul, na inaasahan ni Wang Lin, ngunit naramdaman pa rin niya ang panghihinayang. Gayunpaman, ang kanyang paglitaw ay nagligtas sa panganib ng Sovereign na abutin ang gintong dugo sa itaas ni Wang Lin. Bukas na rin ang seal, kaya't muling nakagalaw si Wang Lin. Mabilis na itinanghal ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang patak ng dugo sa itaas niya. Ang patak ng dugong ito ay lubos na dalisay at ang kanyang celestial bloodline, kaya't hindi ito pwedeng ilagay sa kanyang storage space. Hawak-hawak niya ito habang tinutok niya ang butas sa langit. Kung aalis ako dito, malalampasan ko ang kalamidad ng buhay at kamatayan. Ngayon na may butas, maglilihis ang aura at mapapansin ng lahat ng third step cultivator sa Inner Realm. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kabaliwan habang tinutok niya ang butas sa langit. Ginamit ng Sovereign ang kanyang Law of Origin at Fishing the Moon in the Well upang kunin ang celestial bloodline ni Wang Lin. Layunin niyang makuha ang patak ng condensed celestial blood.
Kahit na hindi kusang inilabas ito ni Wang Lin, mayroon ng sovereign ng mga pamamaraan upang makuha ang kanyang nais. Ngunit dahil sa mabilis na paglabas ni Master Scarlet Soul, pinilit siyang umatras ng ilang daang talampakan. Bagaman hindi siya nasaktan, ang kanyang orihinal na katawan ay samuka ng ikalawang bangkos ng dugo. Ang unang bangkos ng dugo ay dumating nang hawakan niya ang arrow. Pagkatapos mapilitang umatras, nawalan siya ng pagkakataon upang makuha ang dugo. Dahil dito, hindi ito masama para kay Wang Lin. Ang kanyang ancient at celestial bodies ay hindi pa nag-fuse at ang rejection force ay parang blade na nakabitin sa kanyang ulo. Siya ay nasa matinding panganib habang ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak. Ngunit ngayon, ang kanyang ancient at celestial powers ay nahati ng sovereign, na nagresolba ng issue ng rejection force, at ang blade na nakabitin sa kanya ay nawala. Ganito ang buhay. May mga pagkatalo ngunit mayroon ding mga tagumpay. Nawala ang celestial body at celestial bloodline ni Wang Lin, ngunit kasabay nito, bumalik ang kanyang katawan sa isang ancient god. Agad na gumana ang kamangha-manghang recovery power. Ang 5 organs na nawala sa kanya ay nagsimulang lumitaw at ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling. Lumabas ang kanyang origin soul sa loob ng kanyang katawan. Bagaman ang hina ito, hindi na naramdaman ng matinding sakit. Nakaramdam siya ng magaan na pakiramdam. Kasabay nito, ang gintong dugo na kinendensa mula sa kanyang celestial body ay hindi nakuha ng sovereign at nasa kamay ni Wang Lin. Kung siya ay makakaligtas, hindi na niya pipilitin itong i-integrate. Ang paggawa nito ay imposibleng mangyari. Ang resulta ay tiyak na kamatayan dahil ito ay tulad ng isang malakas na lason. Pipiliin ni Wang Lin na i-proseso ito at gawing isang yaman, isang celestial body treasure. Pagkatapos, ay integrate niya ang treasure na ito sa kanyang katawan upang maiwasan ang issue ng rejection force at magamit pa rin ang kapangyarihan nito. Nang ibigay ito sa kanya ng madman, wala siyang kapangyarihang pumili at napilitang sumipsip. Kung siya ay pipili, hindi niya susubukang pagsamahin ng ancient at celestial power sa kanyang kasalukuyang cultivation. Kahit sa mundo ng madman, walang sinuman ang naglakas loob na subukan ito. Ang resulta ng pagpilit ay tiyak na kamatayan. Gayunpaman, ang kalamidad ng buhay at kamatayan na dinala ng sovereign kay Wang Lin ay nagresolba sa isyong ito. Ang kalamidad ay kalamidad, ngunit maaari rin itong maging isang malaking swerte. Ang mga pag-iisip na ito ay dumaan sa isipan ni Wang Lin habang tumatakbo siya patungo sa butas. Paglabas ng butas, sumabog ang lahat ng aura palabas. Ang mundong dating nakatago ay hindi na kayang itago pagkatapos mabuksan ang butas. Agad itong naramdaman ng mga third step cultivator sa inner realm. Sa Cloud Sea, si Master Hong Shan ay nagre-refine ng third step cultivator na nahuli nila sa 7-colored realm sa Summoned River. Napansin niya ang isang kakaibang bagay sa kaluluwa at bigla siyang tumingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki. Hindi maganda. Walang pag-aalinlangan na inilipat ni Master Hong Shan ang puppet at naglakad pasulong. Ang ripples ay umalingaw habang ginamit niya ang buong bilis at nawala. Sa sandaling siya ay nawala, ang guro ni Master Zhong Xuan ay nagising din. Ang kanyang mga mata ay kumunot at mabilis siyang nag-fuse sa mundo. Sa Brilliant Void Realm, sa Rain Celestial Realm, si Qinglin ay nasa closed door cultivation, nagpapagaling. Nasa isang lihim na silid siya na napapalibutan ng mist na may dim na liwanag. Sa mga sandaling iyon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagulat. Sovereign. Nagtampo ang kanyang mukha at ang kanyang kanang kamay ay pumutok ng isang punit sa harap niya. Nawala siya sa isang saglit. Gayon din sa Brilliant Void, sa Corp Sect, si Master South Cloud ay tutok sa pagpapanday ng isang set ng formation flags. Ang mga flag na ito ay para sa susunod na dakilang digmaan, ngunit habang siya ay nagpapanday, bigla siyang tumingin sa taas. Ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki nang napansin ang silang aura, at agad siyang tumuinggong pasulong. Napansin din ng mga Summoned River Third Step Cultivators ang aura na ito, at lahat sila ay nagmadali upang maglakbay. Sa All Heaven, isang tao na nakasuot ng berde ay tahimik na naglalakad sa mga bituin. Nakatingin siya sa malayo na may dim na ekspresyon na parang may hinahanap, ngunit wala siyang nahanap. Ang taong ito ay si Qing Shui. Huminga siya ng malalim at bago pa man siya makapagpatuloy, bigla siyang lumingon pabalik. Nagbago ang kanyang ekspresyon at tumitig patungo sa Brilliant Void. Wang Lin. Nang maramdaman ng papalapit na aura sa inner realm, hindi na iniisip ni Qing Shui ang kanyang sariling bagay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at puot habang tumakbo siya patungo sa Brilliant Void. Sa Summoned River, ang binatang nakatakas noong Divine Retribution ni Wang Lin ay hindi pa rin natagpuan ang lugar. Nagdesisyon siyang maghintay na lamang sa paligid ng kanyang hinala. Habang nag-iisip, bigla niyang napansin ang isang bagay at tumingin siya patungo sa Brilliant Void. Ha! Ang kanyang mga mata ay kumunot at ang ripples ay umalingaw habang siya ay nawala. Sa Thunder Celestial Realm, isang malakas na ugong ng kulog.
Ang misteryosong Old Ghost Zone ay lumabas at nagsimulang tumakbo patungo sa Brilliant Void. Napansin ng iba't ibang malalakas na cultivators nang mabuksan ni Master Scarlet Soul ang seal. Lahat sila ay dumating mula sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Si Wang Lin ay malapit nang pumasok sa butas. Nang makita niyang papalabas si Wang Lin, isang misteryosong liwanag ang sumak sa mga mata ng Sovereign. Hindi niya papayagan na mabaigo ang planong ito, kahit pa ang sandaling gumuho ang seal, naramdaman ng lahat sa inner realm ito. Kahit pa si Old Ghost Zone o ang misteryosong tao na malubhang nakasugat sa kanya ng isang sigaw ay maaaring agad lumitaw, hindi siya papayag na makaalis si Wang Lin. Blue Dream. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Tutulungan kitang kunin ang katawan ng iyong asawa. Ang boses ng Sovereign ay kalmado. Kasabay nito, itinutok ng kanyang tuyong kanang kamay ang langit. Pagkatapos niyang magsalita, isang buntong hininga ang narinig mula sa langit. Nang pumasok si Wang Lin sa butas sa langit, nagtipon ng asol na liwanag, bumuo ng isang light screen na hamarang kay Wang Lin. Hindi lang iyon, kumislap ang asol na liwanag at ibinalik si Wang Lin sa loob. Sinabi niya dati na hindi siya anggat, ngunit sa mga sandaling ito, tumugon siya. Nang umatake siya at pinigilan si Wang Lin na umalis, ang relasyon nila ay natapos na ng tuluyan. May komplikadong ekspresyon sa mga mata ni Wang Lin. Habang siya ay tinulak pabalik, itinuro ng kanang kamay ng Sovereign ang langit at isang pulang liwanag ang lumitaw. Hindi nagtagal, lumitaw ang kahel na liwanag, at sa isang kisap mata, ang langit ay napuno ng 7 kulay. Ang walang katapusang 7 kulay na liwanag ay nagsanib, at hindi nagtagal, isang dambuhalang 7 kulay na sibat ang lumitaw sa ibabaw ng Sovereign. Hinawakan ng kanyang tuyong kanang kamay ang 7 kulay na sibat. Habang malamig siyang tumingin kay Wang Lin, inihagis niya ang sibat patungo sa kanya. Ang 7 kulay na sibat ay humadjabis sa hangin, dala ang isang mapanirang aura at isang kapangyarihan na hindi kayang labanan ni Wang Lin. Ito ay isang sibat ng kamatayan. Kabanata 1588 Buhay at Kamatayan. 7 kulay na siba. Ginamit na ng baliw na tao ang spell na ito dati, at alam ni Wang Lin ang chant at mga seal para dito. Ngunit hindi niya ito naintindihan, kaya hindi niya magamit. Gayunpaman, alam niya na ang 7 kulay na siba ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Isang napakalakas na spell ito na hindi kabilang sa mundong ito, tulad ng Realm Burning Umbrella. Ang lahat ng nasa harap ni Wang Lin ay naglaho, at ang tanging natira ay ang 7 kulay na liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ang aura ng kamatayan ay bumalot sa kanyang katawan. Naunawaan ni Wang Lin na hindi niya kayang umiwas, makaligtas, o labanan. Ang 7 kulay na siba ay ang tunay na kalamidad ng buhay at kamatayan. Sa kanyang mga mata, ang mga ulap na gumugulong ay tila muling lumitaw. Nakita niya ang walang magawa na puting ibon na nagtatangkang tumakas mula sa madilim na mga ulap habang ang ulan ay bumagsak. Ang ibon na iyon ay malinaw na lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Puno ito ng despair, pagtanggi, at paglaban, ngunit sa huli, nilamon pa rin ito ng madilim na mga ulap. Ang ibon na iyon ay tanda ng kalamidad ng buhay at kamatayan. Ang langit ay nababalutan ng 7 kulay na liwanag. Ang sibat na nabuo mula sa 7 kulay na liwanag ay patuloy na lumapit. Nagpakita si Wang Lin ng mapait na ngiti. Naunawaan niyang malamang hindi siya makakaligtas sa kalamidad na ito. Amang, ina. Pagod na si Taizu. Pupunta ako at sasamahan kayo, okay lang. Nawala ang despair sa mga mata ni Wang Lin at napalitan ito ng kaluwagan. Napagod na siya. Gusto niyang magpahinga, gusto niyang pumikit, gusto niyang mamuhay ng isang simpleng buhay. Ayaw niyang harapin ang mga pagsubok ng buhay at kamatayan, ayaw niyang isama ang mga magulang niya sa mga laban sa tadhana, ayaw niyang ipadala ang mga magulang niya at maglinis sa kanilang libingan. Mas gusto niyang hindi malaman ang anumang bagay. Hindi malaman na may mga cultivator sa planetang Suzaku, na may iba pang mga bansa ng cultivation, at na may cultivation alliance sa labas ng planetang Suzaku. Ayaw niyang malaman na ang kalawakan sa labas ng planetang Suzaku ay puno ng iba pang mga planeta tulad ng planetang Suzaku. Ayaw niyang malaman na sa labas ng planetang Suzaku ay may cultivation alliance at na ang cultivation alliance ay nasa Brilliant Void. Ayaw din niyang malaman na sa labas ng Brilliant Void ay may All Heaven, ang Cloud Sea, at ang Summoned River. Hindi niya nais malaman na lahat ng ito ay nasa inner realm lamang. Ayaw niyang malaman na may outer realm sa labas nito. Habang patuloy na nabubuhay si Wang Lin, bahagya niyang naisip na may higit pa sa mga iyon. At higit pa. Tapos na. Malaya na ako. Patawad. Sa huli, hindi ko nakuha ang lakas para gisingin ka. Patawad. Ginawa ng iyong ama ang lahat ng makakaya. Ramdam ni Wang Lin ang kapitan habang siya ay pumikit. Ito ang kanyang mga huling iniisip bago ang kamatayan habang ang 7 kulay na sibat ay patuloy na lumalapit sa kanya. Habang siya ay pumikit, ang mga damit sa kanyang dibdib ay bumagsak at sumunod ang kanyang dibdib. Ang laman at dugo ay punit, at pati ang kanyang mukha.
Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Nang ang 7 kulay na sibat ay ilang daang talampakan na lamang ang layo, nagkaroon ng mga mainit na alaala sa harap ng kanyang mga mata. Sa bakuran, humihit ang kanyang ama mula sa pipe at nagbuga ng usok bago ilagay ang pipe. May hawak siyang maliit na kahoy na ukit ng isang kabayo. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ito ang kanyang regalo para sa ika-7 kaarawan ni Tai Zu. Si Wang Lin ay nakaluhod sa tabi ng kanyang ama, may mga kamay sa baba, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Pinapanood niyang mabuo ang maliit na kabayo. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ama ay makapangyarihan, ang kanyang ama ay ang langit, ang kanyang ama ay kayang gawin ang lahat. Hindi kalayuan, ang kanyang ina ay may hawak na kawali. Habang pinapalakihan ng mga manok, pato, at hayop sa paligid, tinitingnan niya ang mag-ama na may malambot na tingin na puno ng kaligayahan. Unti-unting nawala ang imahe sa mga piraso. Ang mga piraso ay muling nagbago at naging isang liblib na lambak na napapalibutan ng lilim. May isang kubo sa loob ng lambak. Si Linguan ay nakaupo sa harap ng bahay na may buhok na nakatupi tulad ng isang ginang. Ang kanyang delikadong mukha ay kumikislap ng kaligayahan habang tinitingnan niya ng banayad ang lalaking nasa harap niya. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ngayon, maaari na niyang tahimik siyang panoorin hanggang sa wakas ng kawalang hanggan. Ang kanyang banayad na kamay ay dumaan sa makalumang zither at nagpatugtog ng malumanay na himig. Habang ang musika ay umaabot, si Wang Lin ay may hawak na piraso ng kahoy tulad ng kanyang ama at tinitingnan ng banayad si Linguan habang nag-uukit para sa kanya. Nagkatinginan ng dalawa. Ang lambak na ito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, at hindi ito malilimutan. Unti-unting nawala ang imahe, at nang maging mga piraso ito, muling nagbago. Siya ay nasa isang mataas na bundok. Habang humuhugong ang hangin, si Wang Lin ay tahimik na nakatayo sa tuktok ng bundok, puno ng kalungkutan at pag-iisa. Tumingin siya sa harap at may kalungkutan sa kanyang mga mata. Bagamat nakatago, malakas ito at tumatagas sa kanyang anino. Bumagsak ito sa mga mata ng isang kabataan sa likuran niya. Ang kabataang ito ay nakasuot ng magaspang na damit. Nang siya ay nasa likod ng kanyang ama, anuman ang lakas ng hangin, ang hangin na damapo sa kanya ay naging banayad. Ang kanyang ama ay parang bundok na sumusuporta sa kanyang mundo. Sa kanyang ama, hindi siya natatakot sa taas ng bundok o sa lakas ng hangin. Sa kanyang ama, hindi siya natatakot sa kahit ano. Tinitingnan ng kabataan ang likod ng kanyang ama at nagsalita ng same time, "Tatay, sasamahan kita magpakailanman, hindi tayo kailanman maghihiwalay." Ang huling imahe sa kanyang isipan ay gumuho. At ang kanyang katawan ay gumuho kasabay nito. Ang 7 kulay na sibat ay humahagibis at patuloy na lumalapit kay Wang Lin. Ngunit, sa sandaling iyon, isang tinig ang dumaan mula sa asol na liwanag na bumabalot sa butas sa langit. Ang tinig na ito ay lumitaw ng napakabigla, at hindi kayang pigilan ito ng asol na liwanag. Habang ang tinig na ito ay umabot sa mundong ito, ang ekspresyon ng Sovereign ay nagbago. Ang kanyang titig na hindi natitinag kahit ang mga langit ay bumagsak ay napuno ng matinding takot. Kahit na nang lumitaw si Master Scarlet Soul, hindi siya naging ganito, ngunit nang marinig niya ang isang salitang ito, halos gumuho ang kanyang isipan at hindi niya namalayang umatras. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot na hindi niya naitago. "Haha, sa wakas nahanap kita. Pinagtaksilan mo ako, hindi ko ito hahayaan." Sa asol na liwanag, hawak ng baliw na tao ang kalahating hita ng manok at may smug na tingin. Lumabas siya mula sa asol na liwanag. Nang lumitaw ang baliw na tao, isang malakas na gintong liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign. Kahit na siya ay nag-aral ng maraming taon, ang kanyang isipan ay gumuho. Mas! Halos mawala ng ulirat ang Sovereign habang tinitingnan ang baliw na tao, at ang kanyang mukha ay agad na napatla. Matapos magsalita ang baliw na tao, nakita niya si Wang Lin at ang 7 kulay na sibat. Sa isang malakas na tunog, ang sibat ay bumalot kay Wang Lin ng 7 kulay na liwanag. Ang baliw na tao ay nagulat saglit at naglabas ng isang nakakagulat na sigaw. Hindi pinansin ng Sovereign, ang gintong liwanag ay bumalot sa kanya at nagsimula siyang lumapit sa 7 kulay na liwanag. "Hindi ka pwedeng mamatay, hindi ka pa naglalaro sa akin. Nangako kang dadalhin mo ako sa maraming lugar para maglaro." Sumigaw ang baliw na tao na may kalokohang liwanag sa kanyang mga mata. Tumakbo siya papasok sa 7 kulay na liwanag at niyakap ang katawan ni Wang Lin na bumabagsak. Ang 7 kulay na sibat ay naglalaman ng isang mapanirang aura, at nang niyakap ng baliw na tao si Wang Lin, ang mapanirang lakas na iyon ay sumabog. Ang dahilan kung bakit ang 7 kulay na sibat ay sobrang nakakatakot ay dahil ang kapangyarihan nito ay sumabog ng 7 beses, at bawat beses ay mas malakas kaysa sa nakaraang pagsabog. Isang serye ng malalakas na tunog ang umabot, bawat isa ay mas malakas kaysa sa naunang tunog. Pagkatapos ng 7 malalakas na tunog, ang mundo ay yumanig at ang langit ay napunit ng puwersa.
Pati na rin ang tubig sa ibaba ay sumabog, at ang mundong nakasil ay naging mga piraso. Ang mga piraso ay nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang bagyong malupit. Ang bagyong ito ay punit-punit ang mundo, punit-punit ang espasyo, at punit-punit ang lahat ng nilalang. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang itim na butas. Ang itim na butas ay nagpatuloy sa isang hindi alam na lugar at madilim. Ang baliw na tao ay may kumpletong celestial immortal body. Sa gitna ng pagbagsak, ang kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay ng ilang beses. Sa huli, sa ilalim ng mapanirang puwersa ng 7 kulay na sibat, niyakap niya si Wang Lin na wala sa ulirat, at parehong nilamon sila ng itim na butas. Sa sandaling ito, habang ang mundong nakasil ay bumagsak, ang katawan ng Sovereign ay naging malabo. Tinitingnan niya ang itim na butas na ngayon na wala at bulong sa sarili. Talaga nga. Naging baliw siya. Siya ang nagbigay ng immortal celestial body kay Wang Lin. Kung hindi siya nabaliw, hindi niya ito gagawin. Malubha siyang nasaktan, at base sa kanyang karakter noon, hindi siya kailanman magliligtas ng ibang tao. Talagang naging baliw siya. Hindi na niya ako kilala. Ang Sovereign ay nagpahinga at ang kanyang katawan ay naglaho. Bilang siya ay maglalaho na, isang tao ang tahimik na lumabas sa kanyang tabi. Ang taong ito ay si Old Ghost Zon. Nang lumitaw siya, itinuro niya ang malabong anyo ng Sovereign. Biglang tumingin ang Sovereign, ngunit siya ay nasa trance at hindi nakaiwas. Huli na upang umiwas, at siya ay umungol ng masakit habang ang kanyang anyo ay naglaho ng walang bakas. Tumingin si Old Ghost Zon sa kung saan naroon ang itim na butas at nag-isip. Ang mundong nakasil na ito ay nilikha ng maraming cultivator na nasa 3 hakbang sa Outer Realm. Kahit na may aura mula sa butas bilang gabay, medyo natagalan din siya bago makarating dito. Isang hakbang na huli. Sayang ang celestial blood. Tungkol naman sa baliw na tao. Talaga bang siya yung tao sa kanyang memorya? Hindi ko akalaing talagang nabaliw siya. Nilamon sila ng itim na butas. Ang aura na nanggaling sa itim na butas ay malinaw na mula sa cave wall layer. Isang hakbang sa celestial immortal, isang hakbang dito. Inalog ni Old Ghost Zon ang kanyang ulo at umalis. Kabanata 1589 Panaginip ng Celestial o Celestial na Panaginip. Nagbigay ang Planet Suzaku ng mahinahong liwanag. Mula sa malayo, ito'y mukhang payapa. Tanging isang hindi nakikitang alikabok ang bumagsak at nagbigay ng munting tunog. Ang partikulong alikabok na iyon ay ang lugar ng kalamidad ni Wang Lin. Matapos maglaho si Old Ghost Zon, mas marami pang mga alon ang umabot sa paligid ng planetang Suzaku. Hindi nagtagal, ang mga alon ay bumalot sa buong kalangitan at mga anyo ng mga tao ang naglakad ng mabilis palabas. Si Master Hongshan, Master South Cloud, Qing Lin, Qing Shui, at iba pa. Hindi sila sabay-sabay na lumabas, kundi isa-isa. Ang malalakas na divine senses ay dumaan sa buong lugar hanggang sa matutok sa bumagsak na alikabok na partikulo. Tahimik na nag-isip ang bawat isa. Hindi nila naramdaman ang aura ni Wang Lin. Katulad nung nawawala si Wang Lin noon, parang siya ay patay. Ang mga mata ni Master Hongshan ay puno ng kalungkutan. Matapos ang matagal na katahimikan, malumanay niyang sinabi, hindi siya patay. Malapit nang magsimula ang malaking labanan, at ipapalaganap ito ng Outer Realm. Napabuntong hininga si Qing Lin habang tinitingnan ang bumagsak na alikabok na partikulo. Ang imahe ni Wang Lin mula sa nakaraan ay dumaan sa kanyang isipan. Tumingin si Qing Shui sa mga bituin sa malayo at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Isang aura ng kagalitang pagpatay ang kumalat mula sa kanyang katawan at bumalot sa paligid. Pipaltan ko siya at maghihintay sa battle station ng Cloud Sea. Pumikit si Qing Shui at ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Sa huli, kinuha niya ang anyo ni Wang Lin at pati ang malamig niyang ugali ay naging katulad ni Wang Lin. Isinantibi niya ang paghahanap sa kanyang anak at ang kanyang kalayaan. Pinili niyang kunin ang anyo ni Wang Lin at maging isang simbolo sa battle station sa Cloud Sea. Junior brother, maghihiganti ako para sa iyo, tungkol naman sa lahat ng kasangkot sa bagay na ito, kung mayroon man akong kahit na kaunting pagkakataon, ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko para maghiganti para sa iyo. Pumikit si Qing Shui upang itago ang kanyang kalungkutan. Maraming mga tao na dumating dito ay alam na hindi maiiwasan ni Wang Lin ang kalamidad na ito. Alam nilang matagal nang inihanda ng Outer Realm ang plano na ito upang maiwasan ang kanilang pagtuklas at ilunsad ang kanilang pag-atake. Mahirap para kay Wang Lin na iwasan ito, at malamang ay patay na siya. Habang patuloy ang katahimikan, isa-isa silang nagkalat. Ngunit ang galit sa kanilang mga puso ay patuloy na sumak ng sumak. Ang Planet Suzaku sa malayo ay patuloy na nagbigay ng mahinahong liwanag, parang mananatili ito ng ganito magpakailanman. Lahat ng mga tao na pamilyar kay Wang Lin ay nakalubog pa rin sa kanilang sariling mundo. Hindi pa nila alam ang nangyari dito. Si Zhou Watai ay nakaupo pa rin sa estatwa ng Suzaku, tahimik na umiinom ng alak.
Sa Imperial City ng bansa ng Zhao, ang matandang bahay at bakuran ay nariyan pa rin. Ang libingan ay nanatiling nag-iisa, tanging ang nag-iiyak at nalulungkot na tao na lang ang wala. Nasa ilang basyong lata na lang ng alak na nakatambak sa lupa. Wala nang alak mula sa pamilya Seng sa loob. Tanging ang dambuhalang estatwa na may hawak na langit pagliting palakol at nakatingin sa kalangitan ang natira. Para itong naging isang walang hanggang pag-iral. Ilang araw ang lumipas, isang batang lalaking mukhang malamig ang nakatayo ng tahimik sa ilalim ng estatwa. Dahan-dahan siyang lumuhad at tumiklap ng mga kamay habang ang mga luha ay dumadaloy mula sa mga gilid ng kanyang mga mata. Guro, ipapaalam ni 13 na siya ay iyong disipulo kapag ako ay nasa liwanag at sa ilalim ng mata ng lahat. Ilang araw ang lumipas, isang magandang babae ang dumating na may mga matang puno ng luha at isang bahagyang matandang tigre. Maingat niyang pinahid ang estatwa habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi at nahulog sa lupa. Uncle, ako si Joro, ako si Little Ruer. Ilang araw ang lumipas, isang matipunong lalaki ang tumawa sa harap ng estatwa. Tawa siya ng tawa hanggang sa ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Hawak niya ang dalawang lata ng alak na parang nais niyang malasing kasama ang estatwa. Pagkatapos malasing, nagsimulang umiyak ang matipunong lalaki. Kung hindi kita tinuruan sa landas ng cultivation, kung hindi tayo nagkita noon, kung kinuha ko lang ang heaven-defying bid noon, kung ikaw pa rin ay isang inosenteng kabataan noon. Ilang araw ang lumipas, isang kahangahangang babae ang tumayo sa harap ng estatwa. Tumayo siya roon ng matagal, matagal. Tinitingnan niya ang estatwa habang ang araw ay sumisikat at lumulubog. Pagkatapos ng ilang siklo, tahimik siyang umalis. Dalawang patak ng luha ang nahulog habang siya ay humarap, at nagwasak ng tumama sa lupa. Siya si Mo Bingmei. Ilang araw ang lumipas, isang babaeng nakasuot ng pink na palda na may mga disenyong tubig ang dumating sa planetang Suzaku, mukhang pagod. Tinitingnan niya ang estatwa at inalala ang nakaraan. Hindi ako kilala ng Panginoon, ngunit kilala ko ang Panginoon. Ilang araw ang lumipas, ilang buwan pa, ang paglipas ng panahon ay tila nakalimutan na parang wala ng simula at katapusan, tanging dalawang katawan na basag. Ang lugar na ito ay isang madilim na void na walang buhay o bagay. Ang katahimikan dito ay tila umiiral magpakailanman. Sa void na ito, may isang mahina na pulang liwanag na bumuo ng isang bilog. Sa loob ng bilog na ito, ang katawan ni Wang Lin ay bumabagsak sa malawak na antas. Ito ay puno ng mga sugat. Sa tabi niya, ang mata ng baliw na tao ay nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay abuhing kulay. Walang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit may 7 kulay na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang 7 kulay na sibat ay hindi kayang sagatin ang kanyang immortal na katawan, ngunit kayang sagatin ang kanyang kaluluwa, na naging hindi protektado matapos ang matinding pinsala mula sa nakaraan. Ang dugo na bilog ng liwanag ay nabuo mula sa patak ng gintong dugo na hawak ni Wang Lin sa kanyang kamay. Habang ang liwanag ay malumanay na pumapalibot sa kanila, pilit na binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung gaano siya katagal natutulog, ngunit alam niyang magsisilbi lang siyang gising ng isang maikling panahon. Pakiramdam ng kapitan, nakita ni Wang Lin ang hindi nakakamalay na baliw na tao at naging malambing ang kanyang titig. Bumantong hininga siya at bahagyang pinatataas ang kanyang kamay. Matapos mag-wave ng ilang beses, nagawa niyang buksan ang kanyang storage space. 3 daw fruits ang lumutang palabas at huminga siya. Ang 3 prutas ay naging 3 sinag ng liwanag at pumasok sa bibig ni Wang Lin na may kasamang hindi maipaliwanag na magulong daw intent. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng pinakamalakas na liwanag sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinawakan ng baliw na tao at pagkatapos ang kanyang kanang hintuturo ay itinuro sa lugar sa pagitan ng kanyang sariling mga kilay. Dream Dao, gamit ang natirang lakas, ginamit niya ang ikatlong orihinal na spell na ginawa niya, ang Dream Dao. Gamit ang kanyang sariling Dream Dao upang mangarap ng libu-libong taon na ang nakalipas, sa panaginip na yun, makukumpleto niya ang kanyang buhay at kamatayan, karma, at tunay at maling mga asensya. Bumaba ang kanyang kanang kamay at pumikit si Wang Lin. Little brother, gising ka na. Bakit ka ganyan kalasing? Maglilinis ako, magising ka, sa tabi ng kalsada, sa isang payak na kainan. Isang waiter na nakasuot ng berde ang tuluyang itinulak ang lasing na batang lalaki na nakahiga sa mesa. Talaga, isang iskolar, sobrang lasing pagkatapos ng 2 tasa. Patuloy na itinulak ng waiter. Ang langit ay isang para sa lahat ng buhay, ang oras ay ang daan-daang naglalakbay, at ang pagsilang sa isang panaginip, isang kaligayahan, o kaligayahan ng panaginip, magandang tula, magandang tula. Ang batang lalaki ay may lasing na tingin habang tinitingnan ng waiter at ngumiti. Hehe, sabihin ko sa iyo, may panaginip ako, na naginip ako na ako ay isang immortal, pagkatapos ay bumagsak ang batang lalaki sa lupa at nagsimulang humilik. Kabanata 1590 Ang panaginip ay parang buhay. Ang liwanag ng umaga ay dahan-daw ang kumalat sa ibabaw ng lupa.
Malinaw ang langit at ang mga ulap na parang balahibo ay kumalat sa kalangitan. Nang ang sinag ng araw ay tumama sa mga ulap sa bukang liwayway, may mahina at kaunting kulay kahel. Mula sa malayo, ito ay mukhang isang mundong parang panaginip. Mula sa kanto, naririnig ang usok at ang tunog ng mga aso na tumatahol. Hindi ito nakaramdam ng hindi pagkakatugma. Parang ito na talaga ang tamang takbo ng lahat ng bagay. Ang ilang mga aso na alaga ng tindahan ay naglalaro sa isa't isa at tumatakbo, habang iniikot ang kanilang mga buntot. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang tunog ng mga kabayong tumatakbo. Mula sa malayo, nag-alsa ang alikabok habang dumaan ang ilang mga kabayo. Nakaupo sa mga kabayong iyon ang ilang malalaking kalalakihan na may mga kasuotan. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon habang dumadaan. Habang papalapit, umungol ang mga aso at iniiwasan ang daraanan. Mabilis na dumaan ang mga kabayo, sinabayan ng hangin. Marahil ang lakas ng tunog mula sa mga kabayo ay naging dahilan upang magliyab ang lupa sa labas ng at pati ang ay tila umalog. Ang na ito ay napakababa ng kalagayan at tila matagal nang nandoon. Habang umuga, nagbigay ito ng mga tunog na parang hindi kayanin ang pag-uga. May mga sigaw ng gulat mula sa ikalawang palapag ng Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Ang tindahan ng matandang ito ay nandyan na ng higit sa 100 taon, at tuwing dumadaan ang mga kabayo, ganito lagi. Hindi ito babagsak. Isang matandang boses ang umalingaw sa buong Sa isang sulok ng hall, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng magaspang na damit. Hawak niya ang isang pangsigarilyo at mabagal na hinihit-hit ito. Sa tapat niya, ang waiter na nakita kagabi ay may dalang tuwalya sa balikat at nagdadala ng isang pangkudlit ng mainit na tubig sa mga bisita sa mga kwarto sa ikalawang palapag. Sa puntong ito, sa pinakakanang kwarto sa ikalawang palapag, isang batang lalaki na nakasuot pa ng mga damit ay nakahiga sa kama. Puno ng amoy ng alak ang buong kwarto. Habang dumadaan ang mga kabayo at umaalog ang kwarto, dahan-daang binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang noo at nagmasid sa paligid ng kalituhan. Ay, kasakiman ay mali, paano ako nakainom ng ganito karami? Ang batang lalaki ay tinatayang 18 o 19 na taong gulang. Siya ay payat at hindi kat-anji-tangi ang itsura, at naglalabas siya ng aura ng isang iskolar. Nagbigay siya ng mapait na ngiti at sumakit ang kanyang ulo habang tumayo gamit ang gilid ng kama. Pumunta siya sa mesa at kumuha ng isang tasa ng malamig na tsaa. Nang ininom ito, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Mukhang kailangan ko talagang mag-ingat sa susunod sa pag-inom. Nawala ang aking malay kagabi. Kung ang tanging nawala lang ay ang aking pilak, maliit lang yon, pero kung ang buhay ko, napabuntong hininga ang batang lalaki at uminom ng ilang tasa ng malamig na tsaa. Sa oras na ito, may tunog ng kumakatok mula sa pinto at ang boses ng waiter ay narinig. Mainit na tubig, nais ba ng bisita? Mabilis na tumayo ang batang lalaki. Mukhang tumayo siya ng mabilis kaya't naglaho ulit ang kanyang mga ulirat. Nahihirapan siyang magsalita. Pumasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang waiter na may dalang pangkudlit ng mainit na tubig. Matapos punuin ang lababo ng mainit na tubig, tumingin siya sa batang lalaki at ngumiti. 3 araw na akong waiter dito. Wala pa akong nakitang inumang nalasing mula sa rice wine dito sa 2 baso lang. Kagabi, kahit anong pilit ko, hindi ka magising, kaya't dinala kita dito upang magpahinga. Hindi ka pala magaling uminom, kailangan mong magsanay. Narinig ko na ang lahat ng mga opisyal sa kabisera ay kayang uminom ng 1,000 tasa ng hindi natutamba. Ang mukha ng batang lalaki ay namula ng kaunti at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tumayo siya at pinatong ang kanyang mga kamay. Salamat po, kuya, sa inyong pag-aalaga. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Ang unang baso ay okay lang, pero nang pumasok ang pangalawang baso sa tiyan ko, nahulog ako sa lupa, lasing. Ang waiter ay ngumiti at habang aalis na may dalang pangkudlit, may malikot na ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang batang lalaki at nagsabi, pumunta ka rito upang subukan ang posisyon bilang opisyal, di ba? Kagabi nang lasing ka, sinabi mo na nanaginip ka na naging immortal ka. Haha, ang sinabi mo ay nakakatuwa. Kung may oras ka, bumalik ka't mag-usap tayo, ang saya kasi. Habang nagsasalita, ang waiter ay lumabas na may magaan na ngiti. Namula ang mukha ng batang lalaki at inalog ang ulo ng may pait. Pagkatapos umalis ang waiter, naghugas siya ng mukha gamit ang mainit na tubig at nawala ang halos lahat ng lasing na nararamdaman kagabi. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang malamig na hangin kasama ang maliwanag na sikat ng araw. Masarap ang pakiramdam ng hangin sa kanyang mukha, kaya huminga siya ng malalim. Ang batang lalaki ay nakatayo sa tabi ng bintana at tinitingnan ng labas habang nag-iisa na sinasabi, matapos akong malasing kagabi, nagkaroon ako ng panaginip. Ang panaginip na iyon ay kakaiba at hindi ko pa rin nakakalimutan. Ang panaginip na iyon ay napakatotoo, halos hindi matanggal sa realidad. Nagsimula ito 3 taon na ang nakalilipas nang dumating si Uncle Fort.
Sumali ako sa Hengyu Sect. Hehe, nakakatawa, pero parang hindi natapos ang panaginip at ang natatandaan ko lang ay ang pagsali ko sa Hengyu Sect. Hengyu Sect. Paano pwedeng magkaroon ng ganung sekta? Paano pwedeng magkaroon ng mga immortal? Mga iskolar na tulad ko ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng mga kaluluwa. Karamihan nito ay mga tsismis lang para lokohin ng tao. Inalag ng batang lalaki ang kanyang ulo at tinitingnan ng tasa sa mesa. Ang kanyang kabataan ay lumabas at gumamit siya ng seal mula sa kanyang alaala at tinutok ito sa tasa. Spell ng atraksyon. Ang batang lalaki ay ngumiti at tinutok ang daliri sa tasa. Hindi kumilos ang tasa, nanatili lamang ito doon ng mahinahon. Nagtawa ang batang lalaki at nagsabi, nakakatuwa ang mga spell na ito. Matapos maglaro ng kaunti, linis ang isip ng batang lalaki at inayos ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga damit, pera, pagkain, panulat, tinta, at mga libro ay lahat nandoon. Pinaglinis pa niya ang kwarto at pinaghintay na mawala ang amoy ng alak bago siya nagbihis ng malinis na damit. Pagkatapos ay ipinako ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Matalino siya mula pa noong bata, ngunit siya ay may simpleng ugali. Lumaki siya sa isang baryo sa bundok, at ito ang unang beses niyang umalis sa kanilang tahanan. Sinusundan siya ng magiliw na tingin ng kanyang mga magulang habang siya ay umalis sa baryo. Para siyang isang sisiw na magpapalipad ng kanyang mga pakpak. Ang kwartong ito ay naging madumi at amoy alak dahil sa kanya. Mas gusto niyang linisin ito kaysa hayaan ng waiter na nagdala sa kanya dito na gawin iyon. Kumain siya ng ilang pagkain sa unang palapag at binayaran ang kanyang bill. Pagkatapos ay ngumiti siya sa waiter bago lumabas, humarap sa araw. Ang malumanay na liwanag ay bumagsak sa kanyang katawan at pinuno siya ng sikat ng araw. Nagbigay siya ng pakiramdam ng kaginhawahan at hindi maiwasan ng mga tao na mapamahal sa kanya. Ang kanyang malinis na damit at maayos na kasuotan ay puno ng sigla. Habang naglalakad sa opisyal na daan, tinitingnan niya ang malalayong kabisera ng bansang Zhao. Wang Lin, tiyak magagawa mo ito. Kapag nakuha ko ang titulo, ilalabas ko ang aking mga magulang mula sa baryo, pagsisilbihan sila hanggang sa pagtanda nila, at hayaan silang magtamasa ng kaligayahan. Huminga ng malalim ang batang lalaki at naglakad papunta sa unahan. Dumaan ang hangin ng tagsibol at dinala ang amoy ng mga bulaklak patungo sa kanya. Ang mga damit ni Wang Lin ay damaloy sa hangin habang siya ay patuloy na naglalakad papalayo sa inn. Ang tunog ng mga aso na tumatahol ay dinala ng hangin at ipinadala sa isang hindi kilalang lugar. Ang tunog na iyon ay unti-unting naging mahina. Ang isang batang lalaki na nasa edad 18 o 19 na ay madalas hindi alam kung anong ibig sabihin ng pagkapagod. Habang naglalakad si Wang Lin sa opisyal na daan, ang kanyang mga mata ay mabilis. Paminsan-minsan, humihinto siya upang tumingin sa paligid na parang komportable siya. Mabilis na lumipas ang araw. Habang naglalakad ng may kabagalan si Wang Lin, ang mga puno ay hindi nasiksik at isang ilog na malapit sa kanya ang lumitaw. Ang tunog ng rumaragasang ilog ay sumabay sa hangin. Sa Zhao, may mga opisyal na daan na kasabay ng mga daluyan ng tubig. Tulad ng sa kaliwa ni Wang Lin ay mga bundok, at sa kanan malapit sa kanya ay isang ilog. Maraming mga bangka ang dumadaan sa ilog. Unti-unting dumilim ang horizon at nagsimulang magtipo ng madilim na ulap. Ang kulog ay gumalaw sa malayo at ang kidlat ay dumaan sa madilim na ulap. Mukha itong mga pilak na ahas. Noong araw, malinaw ang langit, ngunit bago dumating ang gabi, puno na ang kalangitan ng mga ulap at hindi tiyak. Ang mga luntiang bundok sa malayo ay naging madilim dahil sa mga ulap. Kahit na ang mga ulap ay madilim, hindi nila kayang takpan ang buong bundok. Mula sa malayo, ang bundok at ulap ay nagmukhang nagtatalo. Gusto ng bundok na tumagos sa mga ulap, ngunit nais ng ulap na lumunin ang bundok. Parang isang labanan ng isang dragon at tigre. Sa oras na ito, narinig ang tunog ng kulog at nagsimulang umulan. Mabilis na tumakbo si Wang Lin patungo sa isang puno at kinuha ang isang malaking payong mula sa kanyang bamboo bag. Ang payong na ito ay maayos na ginawa ng kanyang ama at maaaring tiklop. Kapag binuksan, hindi lang nito matatakpan ang kanyang bamboo backpack, kundi pati na ang katawan niya sa ilalim ng payong. Hawak ang payong sa kanyang kanang kamay, tinitingnan ni Wang Lin ang bundok sa malayo na hindi kayang takpan ng madilim na ulap. Tinitingnan niya ang ulan na bumabagsak sa lupa, bumabagsak sa mga dahon, bumabagsak sa ibabaw ng ilog, at bumabagsak sa ibabaw ng mga bangka. Ang matandang kasabihan ay nagsasabing, ang mga itim na ulap ay parang itim na tinte na kayang takpan ng bundok, ang puting ulan ay tumatalon tulad ng mga perlas sa bangka, tila totoo nga. Tinitingnan ni Wang Lin lahat ng ito at nagtawa. Ang isang iskolar na tulad mo ay naging bobo ba? Nakikita mo ang ulan na bumagsak sa aking bangka at nagtatawa ka pa. Talaga namang nakakainis. Isang matinis na boses ang nagsalita mula sa isang bangka malapit sa dalampasigan ng ilog. Sa dulo ng bangka ay isang magandang dalaga na may hawak na payong.
Ang batang babae ay may malungkot na mukha habang nakatingin kay Wang Lin at ang kanyang kamay na parang jade ay tinutok sa kanya. Nagulat si Wang Lin at tumigil sa pagtawa. Kinamot niya ang kanyang ulo.